Suchen, wag mong tawagin ng ganito kalapit. Dumating ako ngayon. Talagang dumating ako. Para makipaghiwalay sa'yo, isang basura. Na makipaghiwalay. Noon, halos nagutom ka sa kalye. Ako ang nagligtas sa'yo. Ano naman kung ikaw ang nagligtas sa akin? Sinasabi ko sa'yo, ngayon. Pero ako ang kasintahan ni Qin Shao. Qin Shao. Pero ang Qingshan Group ay ang hinaharap na tagapagmana. Qingshan Group, alam mo ba? Qingshan Group. Pero sa kabisera, isa sa tatlong nangungunang, malalaking grupo. At ikaw, isang malapit ng mabangkarote. Hengshan Group ay isang basura lamang. Ikaw, sinasabi ko sa'yo, Suchen, ang maliit mong Hengshan Group, sa aking Qingshan Group, ay kayang durugin ng isang daliri. Ang mga langgam, maliit na tulong. Talaga bang nais mong itali si Yuru? Sa buong buhay, ang basura ay basura. Ako si Yuru, pero ako ang hinaharap na tao. At ikaw, Suchen, ay nakatakdang maging basura. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Pagdiriwang ng halaga ng merkado, malapit nang magsimula, hindi magtatagal ng ilang araw. Ang inyong Hengchayan Group ay malapit nang magkalugi at mahahati-hati namin. Matulog ka na lang sa kalye. Hindi ako makakapayag. Binabati kita, host, sa pagkakabin. Sa sistema ng pagsasama ng sekretarya. Sistema. Alam ko na may sistema. Host, naghanda ang sistema para sa iyo ng bagong malaking regalo para sa mga bagong tao. Maaari bang itanong kung nais mong buksan? Buksan ang bagong malaking regalo para sa mga bagong tao. Binabati kita, host. Nakakuha ng 1,000,000 pondo para sa pagsisimula. Nangungunang Dragon King na katawan. Talagang karapat-dapat ito sa sistema. Nagbigay ng 1,000,000 agad sa pag-activate. At ano itong Dragon King na katawan? Talagang napakaastig nito. Yiyuru, ang dati kong ako, hindi mo ako pinansin. Ang ngayon kong ako, hindi mo kayang abutin. Hindi ka ba nababaliw? Akala mo ba ikaw ay ang mayamang anak ng Su family? Ang Su family ay bumagsak na. At saka, ang inyong Hengchayan Group, balang araw ay mahahati-hati namin ito ng lubusan. Ikaw naman, ay parang isang nalugmok na aso sa tabi ng kalsada. Mahal, wag mo siyang pansinin. Hintayin ang pagsisimula ng pagdiriwang ng halaga ng merkado. Siya ay magiging parang aso na gumagapang sa kalye. Tama, nagsimula ang pagdiriwang ng halaga ng merkado. Ang Hengchayan Group ay ganap ng sa atin na. Tara. Pagdiriwang ng halaga ng merkado, hindi magtatagal ay magsisimula na. Sa oras na iyon, ang halaga ng merkado ng Hengchayan Group, basta't lumampas ng 50,000,000, ako ay magiging ligtas. Pero mayroon akong sistema ngayon. Kayong dalawa, nais na kunin mula sa aking mga kamay. Ang Hengchayan Group ay talagang isang panaginip ng mga baliw. Yiyuru, sa oras na iyon, tiyak, magiging pagsisisi, natukoy, isang empleyadong may 10 bituin na potensyal. Mangyaring pumunta ang host upang kumuha ng empleyado. Kumuha ng 7 empleyadong may 10 bituin. Potensyal na empleyado, upang makabuo ng isang nangungunang sekretarya. Hindi ba, ay isang magandang sekretarya na may mahabang binti at itim na medyas. Magandang sekretarya ba? Ang nangungunang sekretarya ay may pinakamahusay na teknolohiya sa buong mundo. Kasama ngunit hindi limitado sa pananalapi. Hacker, labanan at estratehiya at iba pa. Kayang mag-isa, baliktarin ang sitwasyon, kahit sa loob ng isang araw. Tulungan ang host, maging pinakamayamang tao sa mundo. Madali lang, pinakamayamang tao sa mundo. Ang galing naman. Kaya ang pagkuha ng empleyado. Mayroon bang iba pang karagdagang gantimpala? Mayroon. Tagumpay sa pagkuha ng empleyado. Batay sa kwalifikasyon ng empleyado. Makakakuha ang host. Iba't ibang pondo para sa pagsisimula. At mga card para sa pagtatayo ng kumpanya. At mayroon din katugmang star level. Employee summon card. Lahat ng nasumon na sekretarya ay lubos na tapat sa host. Bukod dito, 10 employee summon card. Maaaring pagsamahin. Top tier employee summon card. Pondo para sa pagsisimula. At mga card para sa pagtatayo ng kumpanya. Ang mga bagay na ito para sa akin ay napakabihira. At mayroon pang employee summon card. Iba't ibang posisyon, lahat ng uri ay narito. Pagdiriwang ng halaga ng kumpanya, hindi lang dapat tingnan ang halaga ng kumpanya mismo, dapat ding tingnan ang sukat ng kumpanya. Sa tulong ng mga employee summon card, palawakin ang sukat ng kumpanya. Hindi ba't madali na lang iyon? Talagang kahanga-hanga ang sistema, talagang malakas. Sa pagkakaroon ng sistema, nais kong maging pinakamayaman sa mundo. Hindi ba't madali na lang iyon? Napakabuti. Ang misyon na ito, aking tatanggapin. Munting magandang babae. Lahat kayo, umalis na. Ako ay tao ng Giant family sa kabisera. Kung kayo'y mga has na galawin ako. Giant Xiao. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Sinasabi ko sa iyo, si Fang Cheng ng Linyu Group ay may gusto sa iyo. Ito ay isang biyaya para sa iyo. Mabuti pang sumunod ka. Kung hindi,
Huwag mong sisihin kami kung kami magiging masungit. Kung patuloy kayong ganyan, magulat na ako sa pulis. Magulat. Ito ay Linyu Group, isang subsidiary ng Qingshan Group. Alam mo ba si Qin Shao sa Beijing? Isang salita lang niya, kaya niyang gawing wala ang Jiang family. Maglalaho. Ang Jiang family sa Beijing ay maituturing na maliit na pamilya lamang. Harapin ang ganitong malaking pamilya ng Qin. Tila tapos na ang buhay ko. Pero kahit mamatay, hindi ko kailanman hahayaang may ibang manghimasok. Kayong mga walang kwentang tao, hindi ako kailanman susunod sa inyo. Ayos lang iyon. Nakakatuwa iyon. Sandali lang. Sandali. Ang dalagang ito, nakikita kong sila, ay patuloy na nanggugulo sa iyo. Mas mabuti pang, pumunta ka sa amin, sa Hengchayan Group. Ang Qin family ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Beijing. Ang karaniwang kapangyarihan ay hindi kayang labanan. Ano ang kanyang katayuan? Naglakas loob siyang harapin ang mga tao ng Qin para tulungan ako. Ako si Su Chen mula sa pamilya Su. Hengchayan Group tagapagmana. Matutulungan kitang makaalis sa kasalukuyang sitwasyon. Pamilya Su. Su Chen. Baka, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera. Pamilya Su. Pero may mga bulong-bulungan kamakailan na ang pamilya Su ay nalugmok at malapit ng masakop. Hindi ko alam kung totoo ang balita. Pamilya Su, ikaw ay tao ng pamilya Su sa kabisera. Matagal nang nalugmok ang pamilya Su. Kahit na ikaw ay tao ng pamilya Su, ay may lakas ng loob na labanan si Qin Shao. Ano na? Naisip mo na ba? Kung sigurado ka na, dadalhin kita ngayon. Kung talagang nalugmok ang pamilya Su, susundan ko siya, hindi rin makakaligtas. Sa mga pangil ng pamilya Qin, hindi. Sumama sa kanya. Sa pinakamas mababa, mayroon pa akong kaunting puwang para makipaglaban. Manatili dito. Wala akong ibang daan kundi ang kamatayan. Pamilya Qin, napakalakas ng kapangyarihan. Talaga bang handa kang makipaglaban para sa akin? Laban sa pamilya Qin. Darating ka ba o hindi? Kung hindi ka darating, maaari na akong umalis. Huwag kang umalis. Ako, nais kong sumama sa iyo. Ganito ang sinasabi. Sumasangayon ka bang dumating sa amin? Bilang empleyado ng Hengchayan Group, natukoy ang target na tao na si Jiang Xiaoxiao. Potensyal na 10 bituin. Posisyon, kagawaran ng pananalapi. Dahil sa kanyang magandang itsura, ay napansin ng Linyu Group, anak ng chairman, kaya't nakasangkot sa Linyu Group, at ang makapangyarihang pamilya na Qin. Kung siya ay handang makipaglaban sa pamilya Qin para iligtas ako, hindi ko rin siya maaaring bigin. Sumasangayon ako. Binabati kita, host. Unang pagkakataon na makakuha ng 10 bituin na empleyado. Nakakuha ng isang card para sa pagbuo ng kumpanya. Pondo ng pagsisimula na 2 milyon. 3 mid-level employee summon cards. Talagang karapat-dapat ang sistema. Ang gantimpalang ito ay napaka-generoso. Anong ginagawa mo? Nandito lang, nagpapanggap na mayamang boss. Bayani na nagliligtas ng magandang babae. Dalhin mo. Kuya. Siya ngayon ay bahagi ng aming empleyado ng Hengchayan Group. Bakit hindi pa kayo umalis? Magaling. Si Su Chen, di ba? Sabihin ko sa iyo, ang pamilya Qin ay hindi ka pakakawalan. Kuya, kahit na ang pamilyang Su ay nalugmok, ngunit hindi pa naman ganap na naalis. Ito ay batay sa atin. Ang pagtutunggali ay tiyak na hindi makakabuti. May katwiran. Hintayin mo ako. Tara na. Bilisan mo. Su. Boss Su. Salamat sa pagligtas sa akin. Wala iyon. Tinutulungan ng boss ang mga empleyado. Iyan ay nararapat. Tara. Dadalhin kita pabalik sa kumpanya. Boss Su. Ito ang ating kumpanya. Bakit parang isang abandoned building. Sira na. Abala sa panlilin lang sa mga tao. Nakalimutan ang Hengchayan Group. Matagal nang malapit ng magkalugi. Sistema. Bilisan mong gamitin ang company construction card. Abandoned building. Anong abandoned building? Mukhang masyado kang kinakabahan kanina. Siguro nalito ka. Tingnan mo. Nakakagulat. Tila kanina ay sira-sira pa. Hindi ba? Talaga bang nalito ako? Huwag kang magpakatanga. Tara na. Nakakagulat. Boss Su. Ang ating kumpanya. Bakit walang tao? Hindi ko alam. Siguro ay naipagkanulo. Sakto, nagkaroon ng holiday ang kumpanya. Lahat ng empleyado ay umuwi. Pumunta sa pahinga. Ano? Kakapasok ko lang sa kumpanya ngayon. Ano ang maaari kong gawin? Ikaw, paalalahanan ang mayari.
Si Jiang Xiaoxiao ay mula sa Financial Department. Isang 10 bituin na potensyal na empleyado. Iminungkahing posisyon. Pangalawang pangulo ng grupo. Manguna sa muling pagsasaayos ng utang ng kumpanya. Pagpapasigla ng financing at iba pa. Pangunahing trabaho. Pangalawang pangulo nga. Sakto. Kakulangan ng isang pangalawang pangulo sa kumpanya. Nakikita kong maganda ang iyong kakayahan. Ang posisyong ito ay ibibigay ko na sa iyo. Pangalawang pangulo. Hindi ito maganda, di ba? Kakapasok ko lang sa kumpanya. Wala pa akong alam. Agad na ibigay sa pangalawang pangulo. Ang kumpanyang ito. Ano ba talaga ang sitwasyon? Hindi naman ako talagang napasama sa masamang sitwasyon, di ba? Walang problema. Naniniwala ako sa aking pananaw. At saka, maganda ang iyong kwalifikasyon. Agad akong mag-aayos ng tao. Para ipakilala ka sa negosyo. Pumunta ka muna sa tabi na silid pahingahan. Maghintay ka sandali. Sakto lang. Ang mga empleyadong card na ito. Dapat nang gamitin. Sistema. Gumamit ng mid-level employee summon card. High-level employee summon card. Magandang araw, boss. Produkto ng sistema. Talagang mahusay. Ikaw, pumunta sa silid pahingahan. Hanapin si Jiang Xiaoxiao. Tulungan mo siya. Alamin ang sitwasyon ng kumpanya. Tuparin ang mga tungkulin ng vice-presidente. Siya ang boss. Boss. Sige, magtrabaho na tayo. Nasa kamay na ang trabaho. Sige na. Hindi ko na kailangang ayusin ang posisyon. Sila na ang bahala. Ang saya. Dito nga. Kumperensya ng mga henyo. Ang aking itinakdang anak ng langit. Sa wakas, mahahanap na kita. Isang buwan na ang nakalipas. Sabi ng guro, may kapahamakan sa aking kapalaran. Tanging sa kumperensya ng mga henyo, makikita ang itinakdang anak ng langit, na makakapagalis ng aking kapalaran. Sabi pa ng guro, ang aking itinakdang anak ng langit, ay kasalukuyang nahaharap sa malaking pagsubok. Mahihirapan sa isang lalaki at isang babae. Ang aking itinakdang anak ng langit, hintayin mo ako. Bossu, talagang hindi ko inasahan. Kahit na ang Su family ay nalugmok, pero ang pundasyon nito ay napakalakas. Ang senior na ipinadala mo noong araw. 5 araw lang ang ginugol, upang mapataas ang aking kaalaman sa industriya ng pananalapi. Tumaas ng ilang antas. Noong nakaraang 2 araw, ang mungkahi na aking inilahad, na nagdala sa halaga ng kumpanya, ng direkta sa 10 milyon. Saan pa tayo? Sa hinaharap, mga bagay na magugulat ka. Marami pang iba. Ngayon, karamihan sa mga empleyado ay nasa bakasyon pa. Ikaw, dapat mong samantalahin ang pagkakataon at matuto ng mabuti. Hintayin mo silang bumalik. Ang kumpanyang ito ay nakasalalay sa iyo na tulungan akong pamahalaan ito. Naiintindihan, sabi ng sistema, ang pagkakataong ito ng Genius Conference. Magkakaroon ng mga bagong potensyal na empleyado na may 10 bituin. Dapat itong makuha. Tara. Ano ang ginagawa ng 2 kamay ninyo? May imbitasyon ba? Dilaw. Ngayon ay araw ng mga henyo sa kabisera. Araw ng pagtitipon. Lasa ng tsaa at buto ng tsaa. Ako, Su Chen ng Su family sa kabisera. Kailangan pa ba ng imbitasyon para makapunta dito? Kaya pala si Su Xiao. Pasensya na, pasensya na. Mangyaring pumasok. Genius Conference. Ito ay isang malaking pagtitipon ng mga grupo sa kabisera. Isang malaking kaganapan para sa pagkuha ng talento. Taon-taon, maraming mga henyo mula sa ibang lugar. Dumadating dito, naghahanap ng pagkakataon. Umaasa, na mapansin ng mga kilalang grupo. Boss, ang taong iyon, ay ang dati. Nais na pilitin akong manatili sa Linyu Group. Fang Cheng, dumating din sila para kumuha ng tao. Linyu Group, naalala ko. Ito ay isang subsidiary ng Qin Family Qingshan Group. Subsidiary. Sakto, samantalahin ang pagkakataong ito, upang mawasak ang kanilang sigasig. Fang Cheng, narinig ko na sa pagkakataong ito, ang nag-organisa ng Genius Conference, ay magkakaroon ng isang misteryosong tao, na personal na dadalo sa lugar, kung makakakuha tayo ng kanyang atensyon. Ang Linyu Group, ay makakamit ang tagumpay. Ganito ang sinasabi taon-taon. Pero mga palabas lamang ito. Ang iyong iksasawa. Ikaw nga si Su Chen. Ikaw ang kumuha ng aking babae, at ikaw, Jiang Xiaoxiao. Naglakas loob kang tanggihan ako. Hindi mo alam na sa likod ko, ay si Qin Xiao ng Qin family. Akala mo pa, na nakasandal sa isang pamilya na malapit nang tanggalin mula sa lungsod ang Su family, ay makakapagpanatili sa iyo. Fang Cheng, huwag mong isipin na dahil sa Qin family, ay maaari kang gumawa ng kahit anong gusto mo. Su Chen, matagal ko nang sinabi sa iyo, na hindi talaga tayo maaaring magkasama. Dapat mo nang talikuran ang pag-asa mo. Naabot mo pa ang Genius Conference. Talagang wala kang hiya.
Mukhang may sira ang ulo ng babaeng ito. Huwag mo akong hadlangan sa paghahanap ng 10 bituin na empleyado. At ikaw pa, ipinapayo ko sa iyo na magising ka. Siya ay isa lamang, na malapit nang tanggalin sa Beijing. Isang nalugmok na binata. Hindi ko rin alam, paano kanya, nahulog sa kanyang mga pangako. Isang nalugmok na binata. Ang grupong Hengshan ay hindi magtatagal. Makakabangon muli, tungkol sa pamilya Su kung sila ay matatanggal. Mahirap sabihin, na sabay-sabay silang tinatakot ng isang lalaki at isang babae. Hindi ba? Siya ang sinasabi ng guro, na makakatulong sa akin na malampasan ang kamatayan. Anak ng tadhana. Ang dalagang ito, kami sa grupong Lingyu, ngunit kami ay kasosyo ng grupong Qingshan. Kasosyo, may interes ka bang pumunta sa aming kumpanya? Para sa pagunlad, pasensya na, wala akong interes. Nakakita ng empleyadong may potensyal na 10 bituin. Shen Mengjiao, posisyon, mamamatay tao, dahil sa pagprotekta sa lihim na kayamanan ng guro. Isang buwan na ang nakalipas. Hinahabol ng mamamatay tao ng pamilya Qin. May daladalang kamatayan. Pasensya na, wala akong interes. Naglakas loob ka ring tanggihan ako. Sinasabi ko sa iyo, sa Beijing, nagalit ka sa akin. Para na ring nagalit sa pamilya Qin. Pababayaan kitang nandito. Walang puwang para sa iyo. Pamilya Qin na naman. Ang galit sa pumatay sa aking guro. Kailangan kong maghiganti. Walang puwang sa Beijing. Talagang makapangyarihan ang pamilya Qin. Hindi ka, isang alipin ng pamilya Qin. Anong pinapakita mong kayabangan dito? Ang dalagang ito, sa tingin ko, may koneksyon sa iyo, tulad ng, halika sa aming grupong Hengshan. Iba't ibang benepisyo, lahat ng kailangan ay narito. Hindi inaasahang bihi, hindi inaasahang. Ang mukhang ito, mahinang dalaga, ay isang mamamatay tao. Ang 10 bituin na empleyado. Kukunin ko na, siya ay nakipaglaban para sa akin nakakakilala pa lang. Diretsong nakipaglaban sa pamilya Qin. At sinabing may koneksyon sa akin. Hindi nakakagulat na siya ang aking anak ng tadhana. Su Chen, wala ka ng katapusan, di ba? Dito ay komperensya ng henyo. Hindi ito lugar para sa iyong panlilinlang. Dalaga, huwag na huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay, isang ganap na walang silbi. Naghihirap na binata, may koneksyon sa akin, at nahahadlangan ng isang lalaki at isang babae. Siya nga ang aking anak ng tadhana. Basta't maging empleyado siya, siya ang makakatulong sa akin na malutas ang aking kapahamakan. Maghiganti sa pamilya Qin. Ako'y handa. Binabati kita, Mayari. Mag-recruit ng 10 bituin na potensyal na empleyado. Shen Mengjiao, gantimpalang panimulang pondo na 2 milyon. 5 mid-level na empleyado na card. Isang misteryosong card ng pagkakataon. Mabuti, mula ngayon, ikaw na ang aming empleyado ng grupong Hengshan. Basta't hindi ako, si Su Chen, mamamatay. Sa hinaharap, walang sinuman ang mga api sa iyo. Ang taong ito ay mula sa aming grupo, pangalawang pangulo ng pananalapi si Gong Xiaoxiao. Sa hinaharap, kayo na ay isang pamilya. Nakilala na ang pangalawang pangulo. Su Chen, naglakas loob ka sa akin na magnakaw ng tao sa ilalim ng aking ilaw. Tara na, nasaan ang mga gwardiya? Itapon ang mapanlinlang na taong ito. Palayasin. Gusto kong makita kung sino talaga ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa komperensya ng henyo. Ginoong Qin, Chen, ngayon tiyak na mamamatay ka. Ang taong ito ay isang nakatatandang miyembro ng pamilya Qin. Qin Fiyang, kilalang kilala sa Beijing. At isa ring bahagi ng komperensya ng henyo na ito. Isa sa mga namamahala, bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? At pagkatapos ay umalis ka sa komperensya ng henyo. Si Qin Fiyang ay isang nakatatandang kasapi ng pamilya Qin. Siya ay may mataas na katayuan sa Beijing. Kung ang pamilya Suko ay hindi bumagsak sa ganitong kalagayan, kahit na isang nakatatanda ng pamilya Qin, ay hindi mangahas na makipag-ugnayan sa akin. Sayang, ang pamilya Su ay pinahamak ng mga taksil. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makabangon. Sakto lang na nagbigay ang sistema ng isang mahiwagang card ng pagkakataon. Hindi ko rin alam kung ito ay makakatulong sa akin. Gamitin ang mahiwagang card ng pagkakataon. Komperensya ng henyo, matagumpay na nagamit ang mahiwagang card ng pagkakataon. Ikaw nga, ang nagdulot ng gulo sa komperensya ng henyo. Elder Qin, ang komperensya ng henyo na ito ay talagang lugar para sa mga pangunahing pamilya upang makakuha ng mga talento. Ako si Su Chen, na nakikilala ang mga talento dito. Ano ang masama dito? Kaya ikaw pala ang walang silbi na binatang mula sa pamilya Su. Ano pa ang dapat pag-usapan dito? Ang komperensya ng henyo na ito ay para sa mga tulad mo. Pwede bang makapasok? Bakit hindi ka pa umalis? Narinig mo ba ang sinabi ni Elder Qin? Ngayon, agad na umalis sa komperensya ng henyo. Marahil, may pagkakataon ka pa. Maayos na umalis dito. Kung hindi, mag-ingat, magiging may kapansanan. Elder Qin, huwag nang makipag-usap pa sa batang ito. Agad na kumilos. Palayasin mo ang grupong ito. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na galawin siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na galawin siya. Tagapagayos ng komperensya ng henyo. Lin Jiangwu. Bakit siya nandito? Hindi ba? Para sa batang ito, anong tao ang may lakas ng loob na maging kaisa harap ni Elder Qin? Alam mo ba, si Elder Qin ang isa sa mga tagapangasiwa ng komperensya ng henyo.
Kung mapapansin siya, mahihirapan ka sa iyong buhay. Nga, matanda. Sino ka? Su Chen. Siya ay isang malapit nang maalis sa Beijing. Basura ng pamilya Su. Kung gusto mong tulungan siya, kailangan mo ring suriin ang iyong kakayahan. Kung may kakayahan ka ba, kung may isip ka, umalis ka na agad. Itapon mo ang basurang ito. Huwag siyang galawin. Qin Fiyang, ang kumperensya ng henyo na ito. Kailan? Naging lugar mo na para sa kalokohan? Talagang may malaking tapang ka. Kalokohan, matandang lalaki. Ito ay si Qin Lao. Tumahimik ka. Tumahimik. Qin Lao, bakit mo ako sinaktan? Ginoo, talagang ikinalulungkot ko. Hindi ko sila naituwid ng maayos. Hayaan ang dalawang batang ito. Mga bala sa lugar. Huwag kang mag-alala. Agad kong aayusin. May tao. Itapon ang dalawang ito. Walang kaalam-alam sa kanilang kalagayan. Itapon mo sila sa akin. Huwag. Qin Lao. Nagkamali ako. Qin Lao. Su Chen, maghintay ka sa akin. Talagang card ng pagkakataon ng sistema. Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero sobrang galing nito, di ba? Ikaw ay Su Chen, di ba? Ako si Lin Jiangwu. Sa totoo lang, ako at ang iyong lolo, Su Zhenhai, ay magkaibigan talaga. Ginoong Lin, kilala mo ang aking lolo. Tama, sa totoo lang, ako ay talagang nagugilty. Kung noon, hindi ako pumunta sa Magic City. Ang inyong pamilya Su, ay hindi sana bumagsak sa ganitong kalagayan. Ang iyong lolo, bago siya umalis, inutusan niya ako. Naalagaan ka ng mabuti. Ngayon, ako. Sa wakas ay natagpuan na kita. Huwag naman, ang taong ito ay nakakakilala kay Lin Jiangwu. Narinig ko na ang batang ito ay mula sa pamilya Su. Nalugmok na binata, ngayon ay mayroon na. Ang koneksyong ito kay Lin Jiangwu katumbas equals. Kaya't dapat ba tayong bumuo ng magandang relasyon, magandang makisama? Ginoong Lin, alam niyo ba ang tungkol sa pamilya Su? Ang tunay na dahilan ng kanilang pagkakalugmok. Sa aking alaala, ang pamilya Su ay dati ng kasingantas ng pamilya Qin, na may pantay na katayuan, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Beijing. Ngunit sa mga nakaraang taon, ang pamilya Su ay nakaranas ng trahedya. Ang mga namatay ay namatay, ang mga nawawala ay nawawala, ang natitira ay hindi na alam ang destino. Ay nawawala rin sa panahong ito, anak. Ang katotohanan ng pangyayaring ito, para sa iyo, maaaring makasakit sa iyo. Ang maaasahan ko lang na masabi, ang sitwasyon ng pamilya Su, at ang iba pang 3 pangunahing pamilya sa Beijing, ay hindi maihiwalay, lalo na ang pamilya Qin. Ginoong Lin, ang ibig niyong sabihin ay, ang pamilya Su ay nalugmok na hanggang dito, ay gawa ng pamilya Qin. Anak, ngunit ang pangyayaring ito, matandang tao, matandang lalaki, ngayon, wala nang maitutulong sa iyo. Dahil ikaw ay nag-iisang pag-asa ng pamilya Su, nag-iisang binhi. Ang mga susunod na pangyayari, kaya't ikaw na lang ang maaasahan ko. Ako. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo. Ginoong Lin, ito ay ticket ng pulong ng Purple Gold. Pulong ng Purple Gold. Ano iyon? Oh, Xiao Chen, ang inyong grupong Hengshan. Ito ang panahon na talagang kulang ang mga talento. Pulong ng Purple Gold, makakatulong ito sa iyo ng marami. Sa oras na iyon, doon ay magkakaroon ng Kyoto, mga elite mula sa iba't ibang antas, at mga shareholder. Huwag mong hayaang mawala ng pagkakataong ito. Kaya pala ganito, Corona. Salamat, Ginoong Lin. Maari na ring ituring na ako. Upang maibsan ang kaunting panghihinayang. Ito ang aking telepono. Kung may kailangan, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Kaya, hindi na ako makikialam. Napakabuti. Sa pagkakaroon ng tiket na ito sa pulong ng Purple Gold, magkakaroon ako ng pagkakataon. Makilala ang maraming tao sa Kyoto, mga elite na tao, upang makakuha ng mas maraming koneksyon para sa kumpanya, at mga benepisyo. Malinaw ang ibig sabihin ni Ginoong Lin. Ang pagbagsak ng pamilya Su ay dulot ng ibang 3 pangunahing pamilya sa lungsod. Nagkaisa upang supilin, at ang pamilya Qin ay ang pangunahing salarin, sina Qin Mo at Yuru, at nais pang sakupin ang grupong Hengshan. Ito na ang huling straw ng pamilya Su. Talagang may daan sa langit pero hindi mo ito tinatahak. Pero, ngayon, mayroon na akong sistema sa aking kamay. Ang pagangat ng pamilya Su ay usaping oras na lamang. Pamilya Qin,
Kailangan kong ipabayad sa iyo ang halaga. Boss, kakapasok ko lang sa kumpanya ngayon. Mayroon bang posisyon na angkop para sa akin? Isa lang akong mamamatay tao. Sa ganitong lehitimong kumpanya, mukhang walang posisyon na angkop para sa akin, di ba? Sige na nga, para sa aking anak ng tadhana. Kahit na bilang tagalinis, mananatili pa rin ako. Magpupursige ng mabuti. Nakakita ng 10 bituin na potensyal. Empleyado Shen Mengjiao. Uri ng trabaho. Mamamatay tao. Inirerekomenda ng sistema ang posisyon. Tagapamahala ng espesyal na panganib at kontrolado. Pangunahing direksyon. Espesyal na proteksyon sa seguridad. Komersyal na kontra-espionage at pangangalap ng impormasyon. Tagapamahala ng espesyal na panganib at kontrolado. Ang posisyong ito, talagang ginawa para sa kanya. Komersyal na kontra-espionage at pangangalap ng impormasyon. Sakto, maaaring gamitin upang mangalap ang pamilya Qin laban sa pamilya Su. Katibayan. Ang iyong posisyon ay itatalaga bilang tagapamahala ng espesyal na panganib at kontrolado. Mamaya, aayusin ko ang mga tao para sa iyo. Lumabas ka muna sandali. Tagapamahala ng espesyal na panganib at kontrolado. Salamat, boss. Hindi nakakagulat na ikaw ang aking anak ng tadhana. Tagapamahala ng espesyal na panganib at kontrolado. Ang posisyong ito, talagang bagay na bagay ito sa akin. Sistema, gumamit ng 5 mid-level na card ng empleyado. I-assign sa departamento ng espesyal na panganib at kontrolado. Kumpirmasyon ng utos. Matagumpay na nagamit. 5 mid-level na card ng empleyado. Pakisuyo, maghintay sandali. Susunod, ay 1 linggo mula ngayon. Pulong ng purple gold. Boss, magandang balita. Ang market value ng aming grupo sa linggong ito ay umabot na sa 30 milyon. Mula sa pagdiriwang ng market value, kailangan na lang ng huling 20 milyon. Ang bilis naman. Siyempre, nakilala mo sa komperensya ng henyo. Si Lin Lao, kumalat na ang balitang ito. Ngayon, maraming kumpanya sa Beijing ay nag-iisip na makipagtulungan sa amin. Maganda, tungkol sa pakikipagtulungan, ay ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng responsibilidad. Magtiwala ka, ako na ang bahala. Malapit na ang oras. Malapit nang magsimula ang pulong ng Purple Gold. Tawagin mo si Mengjiao. Naghahanda na tayong umalis. CJ. Hindi nakakagulat na ito ay sa Beijing. Pinakamataas na antas ng club. Ang ganda ng pintuan na ito. Sa wakas, ito ay sa kabisera ng Beijing. Isang lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga kilalang tao. Papasok ako mamaya. Pangunahing bibisitahin namin. Kami mula sa grupong Hengchan. Hindi kami nakikisama sa sinuman. Naiintindihan. Ito ba ay hindi ang nalugmok na binata ng pamilya Su? Si Su Chen ba? Bakit? Akala mo ba sa tulong ni Ginoong Lin ay makakaakyat ka na dito? Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo. Tingnan mo kung ano ang kaya mo. Talagang hindi ka nawawala. Dito ay ang pulong ng Purple Gold. Ang mga tiket dito ay napakahalaga. Ang ilang tao, marahil ay hindi pa nakakita nito sa kanilang buhay. Mengjiao, tungkol sa bagay na pinasuri ko sa iyo dati. Ano na ang resulta ng iyong pagsisiyasat? Boss, ang pangunahing pahiwatig ng pamilya Qin. Nakatago ng mabuti. Sa ngayon, wala pang pagunlad. Pero itong si Qin mo, ay isang magandang pagkakataon. Nalaman ko, marami siyang mga chismis kamakailan. Chismis? Sapat na. Nakakita ng 10 bituin na empleyado na may potensyal. Mangyaring kunin ito agad. Ang aking pangatlong empleyado na may potensyal ay nandito na. Kayo muna dalawa ang pumasok. Mayroon pa akong ilang bagay na dapat asikasuhin. Agad akong babalik. Ayos lang, boss. Baka naman walang tao na may tiket. Natakot at tumakas ng magulo. Ang basura na ito. Talagang basura. Mga magagandang babae. Huwag makisama sa basurang ito. Hayaan ninyong magpakilala ako. Ako ang panganay ng pamilya Qin. Mula ngayon, makikisama kayo sa akin. Sinasalamin ko sa inyo. Makakain kayo ng masarap at makakain ng masagana. Ang dalawang babaeng ito ay talagang pambihira. Kung makukuha ko sila. Paano kayo nagkaroon ng tiket? .
Siguradong sa kumperensya ng henyo, ibinigay ni Lin Jiangwo sa kanila. Sumpain, ang pagkakataong ito, dapat sana ay akin ito. Sige na, wag nang magsalita, pumasok na tayo. Tara na. Bilisan mong umalis, nakagalit ng pamilya Qin. Ang buong Beijing, walang sinuman ang may lakas ng loob na kunin ka. Sumpain ng pamilya Qin, hindi lang ninakaw ang aking mga nagawa, pinaalis pa ang aking grupo, at pinasama pa ako sa blacklist ng Beijing. Ang galit na ito, ako, si Lu Yongsu, ay tiyak na maghihiganti. Nakakita ng 10 bituin na potensyal na empleyado. Si Lu Yongsu, profesyon, hacker na madilim, dating bahagi ng nangungunang pangkat ng pananaliksik sa Beijing. Pangunahing kasapi, dahil kay Qin mo na gumamit ng hindi tamang paraan. Nagnakaw ng kanilang mga resulta sa pananaliksik, nagdulot ng pagkatunaw ng koponan, at kinuha ng pamilya Qin. Itim na listahan ng industriya, itim na hacker. Oh, miyembro ng nangungunang koponan sa pananaliksik. Ang dalagang ito, nakikita kong may koneksyon ka sa akin. Tanggapin, halika sa aming kumpanya. Gusto mo bang tulungan ako? Ako ay mula sa pamilya sa Beijing. Empleyado, matutulungan kitang lutasin ito. Lahat ng problema ngayon. At, talunin ang Qin pamilya. Talunin, pamilya. Talunin, pamilya. Buksan, basta't handa kang maging empleyado ng aming Hengchayan Group. Hindi lang ako magbibigay sa iyo. Iba't ibang benepisyo. At tutulungan kitang wasakin ang Qin pamilya. Paano? Alam ko ang Su pamilya. Isa sila sa 4 na pangunahing pamilya sa Beijing. Pero ngayon ay bumagsak na sila. Narinig ko na ito ay may kinalaman sa iba pang 3 pamilya. Handang magalit siya sa Qin pamilya para sa akin. Gusto kong magiganti ngayon. Wala nang ibang paraan kundi magpakatatag. Handa ako. Maligayang pagbati sa mayari. Matagumpay na nakapag-recruit ng 10 bituin na potensyal na empleyado. Gantimpalang panimulang kapital na 8 milyon. 5 mid-level na empleyado na card. 100 kahon ng mamahaling regalo. Napakabuti. Mula ngayon, ikaw ay empleyado na ng aming Hengchayan Group. Walang sinuman ang mga api sa iyo. Opo, boss. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Si Lu Yongsu ay isang nangungunang hacker. Sakto lang na si Shen Mingjiao ay nandyan. Nalaman ko ang chismis tungkol kay Qin mo. Sa ibaba, may magandang palabas na. Kaya't ganito. Matagal na tayong hindi nagkita. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong empleyado ko, si Lu Yongsu. Yongsu, ang taong ito ay pangalawang pangulo sa pananalapi ng grupo. Si Jiang Xiaoxiao ay direktor ng espesyal na pamamahala ng panganib. Si Shen Mingjiao, magandang araw pangalawang pangulo. Magandang araw direktor. Huwag nang maging ganito. Tawagin mo na lang akong Xiaoxiao. Ako rin. Tawagin mo na lang akong Mingjiao. Anak ng kapalaran. Saan mo naman nakuha ang napakagandang dalaga? Pero, siya, hindi naman siguro siya na in love sa kanya. May pagkakataon pa ba ako? Ang aking ganda, si Shen Mingjiao. Naalala ko siya, hindi ba siya nasa listahan ng mga mamamatay tao? Nakilalang kilala na pinakamagaling na mamamatay tao. Paano siya magiging direktor ng Hengchayan Group at anak ng Jiang, na siya pa ang pangalawang pangulo? Ate Xiaoxiao, Ate Mingjiao. Bilang isang hacker, tungkol sa mga pangyayari sa kabisera nitong mga nakaraang panahon, alam ko rin, si Xiaoxiao ay kamakailan, ngunit nakakuha ng maraming atensyon. Maraming kumpanya ang humahanap kay Xiaoxiao para makipag-ugnayan. Narinig ko, at nakilala rin, ang tagapag-organisa ng Genius Conference, Ginoong Lin Jiangwo. Marahil, ang boss ay talagang makakatalo sa Qin family. Sige na, malapit nang magsimula ang Purple Gold Conference. Maghanda kayong lahat. Yongsu, sumama ka kay Mingjiao at Xiaoxiao. Kayo tatlo ay kumilos ng sabay-sabay. Maging pamilya tayo sa hinaharap. Magtulungan tayo. Opo, boss. Maghanda ka. Makakapagsimula na tayo sa sandali. Ano ang inihahanda? Totoo ba? Ang saya naman. Mingjiao at Yongsu. Nandito kayo. Anong mga lihim na usapan ang mayroon kayo? Malalaman mo rin. Su Chen, saan mo naman ito nakuha? O, batang babae, kahit na naglalaro ka ng paakit. Hindi ko pa rin ikaw papansinin. Ang ganitong walang silbi. Hindi mo rin ba tinitingnan? Kung ano ka, kung talagang nagustuhan ka ng boss namin. Iyon ang tunay na pagkabulag. Huwag mo nang batikusin si Mingjiao. Dati ang iyong boss. Ako ay talagang may mata. Si Su Chen, huwag mong isipin na umaasa sa mga ganitong mabababang tao na makakapagpanggap dito. Talagang iniisip na dahil sa ilang tiket ay makakapagpasok sa Zijinghui at makakapasok sa mataas na lipunan. Ikaw ay hindi katulad ng aking si Yuru. Siya ngayon ang opisyal na general manager ng aking Qingshan Group.
opisyal na general manager. At saka, kahapon, lalo na, pumirma siya ng kontratang nagkakahalaga ng 20 milyon. Ang inyong Hengshan Group ay makakapagpasok ba? Ganun ba? Anong klaseng tao si Iyuru? Hindi ko ba alam? Siya talaga ay umaasa sa kanyang sariling kakayahan. Kaya siya nakaupo ng maayos sa posisyon ng general manager. Si Su Chen, ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, ito ay literal na kahulugan. Bobo, ikaw, ayos lang. Si Su Chen, talaga bang nais mong labanan ang aming Qin family? Ganun ba? Paano? Ito ay nahuli. Nagalit na. Nahuli. Pakiusap, huwag kang magsinungaling. Gumawa ka ng draft, okay ba? Kung talagang nais mong mahuli, ilabas mo ang ebidensya. Tama, ang kontratang pinirmahan ko. Lahat ay nakuha ko sa aking kakayahan. Ano ang batayan ninyo para siraan ako? Kailangan pa ba ng 1 minuto? Maligayang pagdating sa lahat sa Zijinghui. Susunod, hayaan nating magbigay ng masiglang palakpakan. Ipinapakilala ang namumuno ng Qingshan Group, Qin Qinshaw, upang magbigay ng talumpati sa atin. Su Chen, ito ang agwat sa pagitan ko at ninyo. Magandang pagmasdan ito mula sa ibaba. Ano ang tunay na tao sa itaas? Yuru, tayo na. Ano na ang nangyari? Nakapasok na. Sa likod ng Zijinghui. Ngayon, maaari nang upload ang mga chismis na video sa malaking screen. Ngayong araw, ako ay makakapunta sa Zijinghui. Sa lugar na ito ng mga piling tao, ay karangalan ko bilang Qin mo, upang makatipid ng oras ng lahat. Ako'y magpapaikli ng aking sasabihin. Ang pagkakataong ito ay pangunahing para sa atin. Plano ng pagpapalawak ng Qingshan Group. Mangyaring tingnan ang malaking screen. Paano nangyari ito? Ikaw ang may gawa nito. Sinasiraan mo ako. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sa lahat ng bagay, dapat may ebidensya. Huwag kang magbintang ng walang batayan. Diyos ko. Ito na ang sinasabi sa alamat na, mga tao sa itaas. Kung hindi dahil kay Su Chen. Ayos lang, ang ngayon ako, at sa screen, ang kapalaran ng mga batang babae, ay hindi magkakalayo. Talagang hindi ko akalain. Si Qin Xiao ng Qingshan Group, na sa likod ay ganitong tao. Mukhang ang Qingshan Group na ito, ay hindi rin ganoon kaganda. Dati ay iniisip ko pang makipagtulungan sa kanya. Talagang bulag ako. Tayo na. Su Chen, ang usaping ito ay hindi pa tapos sa iyo. Ingat sa pagalis, hindi kita susundan. Ikaw ba si Su Xiao? Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Ako ay ang namumuno ng Bashan Group. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Umaasa lang ako na sa harap ni Lin Lao ay masabi mo ang maganda tungkol sa amin. Su Xiao, ako ay mula sa Henghai Group. Kami ay may magandang pananaw sa hinaharap ng Heng Chayan Group. Talagang umaasa. CJ. Inaasahan ang pakikipagtulungan. Henghai Group. Ano nang nangyayari? Ang reputasyon ng Heng Chayan Group, kailan naging ganito kalaki? Paano? Lahat ay gustong makipag-usap sa akin tungkol sa pakikipagtulungan. Boss, huwag kalimutan. Ngayong umaga, nakausap ko na kayo tungkol dito. Hindi ba't sinabi mo, na ang mga dumarating ay mga maliit na kumpanya? Nga, para sa Beijing, isa sa 4 na pangunahing pamilya. Para sa pamilya Su, ang mga ito, syempre, mga maliit na kumpanya lang yan. Ayos ka, maging ang boss ay nagawa mong lokohin. Nagkamali ako, boss. Hindi na ako mangaha sa susunod. Talagang karapat-dapat ka sa iyong kapalaran. Kaya't ganun kadali mong pinahiya si King mo. Sa ganitong sitwasyon, sige na, tungkol sa bagay na ito. Natapos na. Sa pulong ng Zijing, pinahiya natin si King mo. Siguradong maghihiganti siya. Kaya, dapat tayong maging mapagbantay. Naiintindihan. Ginoong Lin, paano ka nagkaroon ng oras? Para tawagan ako. Si Xiao Chen, mayroon akong pamangkin na dumating sa Kyoto ngayon. Nasa Zijing din siya. Mayroon akong biglaang gawain. Wala akong paraan para sunduin siya. Medyo mainitin ang ulo niya. Pakiusap, alagaan mo siya. Nag-iisa siya sa labas. Hindi ako masyadong kampante. Walang problema, Ginoong Lin. Sige na, maghanda na tayong umalis. Kailangan pa nating sunduin ang isang tao mamaya. Sunduin ang tao. Pamangkin ni Ginoong Lin. Ngayon nga, kakapasok lang sa Kyoto. Kailangan natin siyang alagaan. Pamangkin ni Lin Lao. Sandali,
Baka hindi siya dumating para agawin ang aking hinirang na anak. Boss, huwag mong gawin, dahil pamangkin siya ni Linlao. Kaya naman nagustuhan mo siya. Ikaw nga ang Suchen na sinabi ni Linlao. Nakita, napakataas na potensyal na empleyado. Mangyaring kunin agad ang mayari. Napakataas na potensyal. O pamangkin pa rin ni Linlao. Ang kwentong ito, nakakakilig. Tama, ako nga, narinig ko kay Linlao. Nag-isa ka lang na pumunta sa Kyoto. Bigla kang darating sa Zijingsheng. Ako ay isang magaling na estudyante mula sa Magic City University. Talagang balak kong manatili roon para magtrabaho. Pero ang tiyuhin ko, ayaw akong pahintuin na makita. Pero ikaw, ang iyong pagganap sa Zijing Conference. Ayos lang. Talagang nakapagbigay sa napakaraming tao ng grupo na magpakatotoo. Nakita ang napakataas na potensyal na empleyado. Lin Yu, Lin Tingming, estratehikong talento. Dahil sa likas na kayabangan, ayaw magpakasasa sa Magic City. Dumating sa Beijing para maghanap ng mas malaking entablado. Estratehikong talento. Maganda, ang kumpanya ngayon. Ito ang pinakakulang. Dahil si Jiangji, Lin, dumating sa Kyoto, ay para ipakita ang kanyang kakayahan. Mas mabuti pang, dumaan ka sa aming kumpanya. Ganito ba kadirekta ang pagkuha ng tao? Kanina, nakita ko siya sa paraan sa Xi Jinping. Dagdag pa ang opinyon ng kanyang tiyuhin tungkol sa kanya. Ang Hengchayan Group na ito, dapat may halaga ito. Sa halip na mag-eksperimento mag-isa, mas mabuti pang humanap ng plataporma muna. Sumasa ngayon ako, maligayang pagbati sa mayari. Unang pagkuha, napakasampung bituin na potensyal na empleyado. Gantimpalang panimulang kapital na 30 milyon. Tatlong mataas na antas na empleyado na card. Hindi nakakagulat na ito ay napakasampung bituin. Ang gantimpalang ito ay sobrang yaman at walang awa. Dahil si Linlao, dadalhin kita pabalik sa kumpanya para tingnan. Ang boss ay hindi talaga na interesado sa kanya, di ba? Ang bilis naman na ibalik siya sa kumpanya. Dapat hindi. Ang boss ay interesado sa kanyang talento. Tulad ng dati sa atin. Totoo ba? Hindi siya basta-basta nahuhulog sa bawat isa. Ang Kingshan Group ay hindi pa nalutas. Ang boss ay walang ibang iniisip. Tama rin ang sinasabi. Kayong tatlo, kung hindi kayo aalis, hindi na kayo makakasunod. Boss, sandali lang kami. Ngayon, ang sukat ng kumpanya ay medyo maliit pa. Pero sakto lang. Nagbigay ang sistema ng maraming yaman. Sistema, bigyan mo ako ng 10 mid-level na card ng empleyado, 10 card ng negosyo, 10 card ng mga espesyal na empleyado. Matagumpay na nagamit, maaaring pumasok ang mga empleyado bukas. Dito ang Hengchayan Group. Mukhang maganda. Siyempre, ang layunin ng Hengchayan Group ay maging unang sa Kyoto sa hinaharap. Mukhang malaki ang ambisyon. Hintayin mo akong makuha. 7 empleyadong may 10 bituin na potensyal. Tawagin ang pinakamagaling na sekretarya. Huwag nang sabihing unang sa Kyoto. Ang unang sa mundo ay malapit na rin. Linlao, natapos na ba kayo? Suchen, kakagaling ko lang dito. Nasa kumpanya ka ba? Pupunta ako sa'yo mamaya. Kasama na rin. Kumain tayo ng sabay. Walang problema, Linlao. Sakto lang. Nandito rin si Tingting. Naghihintay kami sa inyo. CJ. Ang bilis naman. Tinawag na si Tingting. Mukhang maganda ang relasyon ninyo. Maganda ang pagunlad. Tito, huwag kang magbiro. Ngayon, si Suchen ang boss ko. Ano? Siya na ang boss mo. Linlao, hindi ito tungkol kay Tingting. Dumating ng napakalayo sa Kyoto. Hindi ba't gusto lang ng isang trabaho? Magandang trabaho ba? Sakto, kulang tayo ng tao sa Hengchayan Group. At sakto rin. Tingting, siya na naman ang kailangan nating talento. Hindi ba't ito ay swerte? Magaling na bata. Ikaw lang ang matamis ang dila. CJ, hintayin mo. Magkikita tayo mamaya. Ayos lang. Ginoong Su, ano ang susunod kong gagawin? Si Linting ay isang estratehikong talento. Inirerekomenda ang posisyon bilang pangalawang pangulo ng unit ng negosyo. Sakto, unit ng negosyo ng kumpanya. Kailangan ng isang pangunahing leader. Mula ngayon, ikaw na ang magiging unit ng negosyo. Pangalawang pangulo, ang hinaharap na plano ng kumpanya, at disenyo ng estratehiya. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Pangalawang pangulo, mag-impake na tayo. Maya-maya, kailangan ko ring tanungin ka at si Linlao. Pagkain, maglakad. Amo, pasensya na. Baka kailanganin kitang abalahin mamaya. Anong problema, Xiao? Kamakailan lang. Hindi laging abala. Nagtatrabaho ka ba sa kumpanyang ito? Hindi ako makikita ng tatay ko. Kaya, siya, papunta na ako ngayon sa kumpanya. Darating si Tio, di ba? Perpekto iyan. Sabay tayong kumain. Tutal, miyembro sila ng pamilyang Jiang. Kahit maliliit na pamilya,
Kung maaari, pagsuporta sa Hengshan Group, bukod sa pakikipagtulungan sa iba pang mga kumpanya, grupo ng Kingshan, maaaring hindi siya ang aking kalaban. Gusto kong makita. Anong klaseng kumpanya ito? Maaari ba ang anak kong babae? Niloko siya sa ganitong estado. Ah, si Tio Jayang pala. Kumusta? So ikaw pala ang may-ari nitong kumpanya? Tama iyan. Xiao Xiao. Ngayon, ito na ang aming Hengshan Group. Pangalawang pangulo ng pananalapi. At B. Pangalawang pangulo. Hindi dapat niloko ang anak ko. Nagtatrabaho ka ba para sa kahit anong organisasyon na may pyramid scheme? Paano siya naging vice presidente? Hindi. Nagsisinungaling siguro siya sa akin. Anong vice presidente? Ano ang ginagawa ng Hengshan Group? Hindi ko pa naririnig yan. Ang amo ay mula sa pamilyang Su sa Beijing. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng pamilyang Su. Pamilyang Su sa kabisera. Gayunpaman ang pamilyang Su. Hindi ka ba masyadong malas nitong mga nakaraang araw? Hindi. Kahit ang pamilya Su ay hindi papayag. Kailangan kong ibalik ang anak ko. Ang anak kong babae. Siguradong niloko ka na nila. Maglakad. Umuwi ka na kasama ko. Ayaw. Ayokong umalis. Dumating si matandang Lin. Lin Jiangwu. Iyon ay, ang paligsahan ng henyo. Si Lin Jiangwu ba ang tagapag-ayos? Siya. Paano siya napunta rito? Bakit ba ang buhay na buhay nito? Matandang Lin, ano ang nagdala sa iyo rito? Xiao Chen. Ito ang ama ni Xiao Xiao. Akala ni Xiao Xiao ay niloko siya. Isasama mo ba si Xiao Xiao? Nakikita ko. Matandang Lin bilang, ang mga tagapag-organisa ng Genius Tournament. Bakit kasama si Su Chen? Napakagandang relasyon. Maaari ba na? Hindi maganda. Ang kinabukasan ng aking anak na babae. Boss Jiang. Isasama mo ba si Jiang Xiao Xiao? Babalik sa pamilyang Jiang? Matandang Lin, nagbibiro ka. Hindi ako. Iniisip ko kung pupunta ka rito. Ako. Nagiging ulila na ako. Akala ko ang anak kong babae. Niloko ako ng isang organisasyon na sangkot sa pyramid scheme. Hindi ba ito isang hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan. Dahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay malulutas ang problema. Mabuti na lang. Halos tapos na ang lahat. Hindi inaasahan si Su Chen. Kilala ko talaga si Old Lin. Mukhang ang pamilya Su. Walang katotohanan ang mga chismis. Ang ganoong uri ng kalungkutan. Ang mga ganitong talento. Dapat natin silang kaibiganin. Kahit nakapalit nito ang mga lumang buto ko. Para rin sa anak kong babae. Magsikap para sa isang kislap ng pag-asa. Boss Su, bulag ako noon sa iyong kadakilaan. Ang pamilyang Jiang ko ay nasa negosyo ng real estate. Handang makipagtulungan sa Hengshan Group. At para sa iyong kumpanya, ibigay ang lahat ng mapagkukunan ng real estate. Natukoy ang kahilingan para sa kooperasyon ng pamilyang Jiang. Isang malaking gantimpala ang ibibigay kapag napagkasunduan. Napakagandang bagay. Siyempre, Tio Jiang. Binabati kita, host. Pakikipagtulungan sa pamilyang Jiang. Paggawad ng Beijing Chanfuno isa. Isang marangyang villa. Mga mararangyang villa sa Beijing. Dahil ganoon nga ang kaso. Nalinaw na ang hindi pagkakaunawaan. Sabay tayong maghapunan kung gayon. Maglakad. Lakad. Tara na. Maglakad. Ang anak kong babae. Kilala ng amo mo si Amy Elin. Napakalaking kaganapan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Tatay, pakisabi naman sa akin. Mabuti na lang at mabilis akong nakareact. Kung hindi man, ang aking pamilyang Jiang at ang aking anak na babae. Maliwanag na kinabukasan. Kukunin ko silang lahat. Sinira siya ng kanyang pagtanda. Naisip kong sabihin, pero patuloy ka pa ring nagagalit. Hindi niya talaga pinakinggan ang paliwanag ko. Pinsala. Kasalanan lahat to ni Papa. Naintindihan kita nang hindi ko naintindihan. Hengshan Group, sa mga koneksyon ni Linlao, walang hanggan ang hinaharap. Kailangan mong sundin si Boss Su. Magtrabaho ng husto. Naiintindihan ko po, Itay. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko pa rin. Siya nga pala, Tatay. Ito, si Boss Su ang nagpagawa sa akin. Isang regalo para sa iyo. Ito. Hindi ito ang huling subasta sa Beijing. Napakahalaga ng bagay na iyan at hindi makukuha. Mga antigong ukit na jade. Hindi ito. Napakahalagang regalo. Hindi ko ito matatanggap. CJ. Tanggapin mo na sana. Sa opisina ni Boss Su, ang antas ng kayamanan na ito. Punong-puno pa rin sila ng kwarto. Isang silid. CJ, kung gayon, hindi na ako magtatagal pa. Natutuwa akong ayos ka lang. Ayos lang yan. Kailangan ko nang magmadali at hanapin ito. Ang mga matatandang iyon. Pag-usapan natin ito. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, sino ang mag-aakala? Ang pamilyang Su ng kabisera. Napakalalim ng pundasyon nito. Aalis na ako. Ang tatay na ito, sakit talaga sa ulo ito. Mga minamahal na kaibigan. Pagkatapos ng panahong ito, mga pagsisikap ng lahat, kapitalisasyon sa merkado ng aming kumpanya.
Mabilis na tumataas. Ngayon, opisyal na itong nakapasok. 100 milyon. Siyempre, hindi ito ang katapusan. At ito pa lamang ang simula. Sana lahat, gumawa ng patuloy na pagsisikap. Tara na, mabuti, para ipagdiwang ang aming kumpanya. Lumagpas sa 100 milyon ang halaga sa merkado. Ngayong gabi, inimbitahan ko ang buong kumpanya. Kainan sa Kyoto Grand Hotel. Yehey, mabuhay ang amo. Umupo. Natukoy ang mga potensyal na empleyadong may 10 bituin. Pakikuha po ito sa lalong madaling panahon, host. Dumating na ang isa pang empleyado. Mga minamahal na kaibigan, kumain ka muna. May gagawin ako. Lumabas ka muna. Sa oras na ito, ang amo. Ano ang gagawin sa labas? Mahiwaga. Dapat ay, pansamantalang kumpanya. Mayroon bang anumang agarang bagay na kailangang asikasuhin? Sino ang may pakialam? Malawak ang mundo, pero ang pinakamahalaga ay ang pagkain. Kainin natin ang sarili nating pagkain. Marahil, magsama ka ng bagong kasamahan mamaya. Bumalik ka. Hindi pwede. Liu Qingcheng, tingnan mo ang sarili mo. Maaari mong masunog ang isang ulam habang ito ay piniprito. Hindi niya kayang humawak ng matatag ng plato. Ano ang magagawa mo? Bilisan mo at ibigay mo na sa akin. Ang aking maliit na bayan. Hindi ko kayang suportahan ang isang budha na katulad mo. Noon. Bilang punong tagapag-ulat, kay gandang tanawin, kung hindi sana ito nabunyag, grupo ng Qingshan, mga isyu sa kalidad ng produkto, at pag-iwas sa buwis, hindi ako magiging. Nagsabuatan sila para i-figure out ang isang tao at ikulong sila. Naging sanhi ito ng pagkawasak ng pamilya at pagkamatay ng mga tao. Mas lalo pasikin mo. Nasaktan ang mga kamay ko. Hayaan mo na lang na wala akong plato. Hindi matatag. Sumpayin ang pamilyang Qin. Dam Qingshan Group. Tiyak na gagawin kita. Ang mga utang sa dugo ay dapat bayaran sa pamamagitan ng dugo. Nandito talaga. Liu Qingcheng. Mga potensyal na empleyado ng Saturn. Ang mga kasanayan sa pagluluto at inobasyon ay mahalaga para sa pagpapaunlad ng tatak, madiskarteng relasyon sa publiko at pangkalahatang tagumpay. Dahil sa pagkakalantad, iba't ibang problema ng Qingshan Group. Nakulong at nakulong. Nawasak ang pamilya. Nakakalungkot talaga. Grupong Qingshan din. Hindi talaga nila tinatrato ang mga tao na parang mga tao. Bossu, tunay na nakakagaan ng loob ang iyong presensya. Ano ang nagdala sa iyo rito? May hinahanap ako. Sino ang hinahanap mo? Babae, gusto mo bang magpalit ng lokasyon? Gawin mo ito kasama ko. Ako. Bossu, wala kang alam sa isang bagay. Ang kanyang pangalan ay Liu Qingcheng. Hindi tapat. Ilang panahon na ang nakalipas. Kakalabas lang mula sa bilangguan. Ang kanyang mga kamay, hindi ko alam kung ano ang ninakaw nila. Siya ay binugbog hanggang sa maging pulpul. Hindi niya kayang humawak ng matatag ng plato. Kaya mo, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang taong hinahanap ko, hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo. Ikaw, gusto mo bang maging empleyado ko? Sino ang taong ito? Kyoto Grand Hotel. Hindi pwede. Mga lugar na maaaring puntahan ng mga ordinaryong tao. Tingnan ang may-ari ng kusina. Ang ganitong paraan ng pagmumura. Malaking bentahe siguro siya. Ang aking kasalukuyang magulo na kalagayan. Bakit niya ako kinunta? Maaari ba itong, ang katawan ko ang hinahanap niya? Multa. Maaari mo itong pag-isipan ng mabuti. Ang ilang mga bagay, hindi ito magagawa ng isang tao. Pero pagkatapos magkaroon ng taga-suporta, marahil ay magkakaiba ang mga bagay-bagay. Ano ang ibig niyang sabihin? Alam ba niya ang tungkol sa akin? Tama rin. Sa kanyang kapasidad, gusto nilang imbestigahan ang background ko. Napakadali. Kaya, matutulungan niya akong harapin ang pamilyang Qin. Siya Qingshan Group. Matutulungan mo ba akong makaganti? Basta't handa kang maging empleyado ko. Tutulungan kita, base sa aking kasalukuyang anyo. Huwag mo nang banggitin ang paghihiganti. Kahit ang mabuhay ay mahirap. Ang pamilyang Qin ay may ganap na kapangyarihan. Wala akong pagkakataon. Kung kaya nating samantalahin ang pagkakataong ito, marahil ay mayroon pa ring kaunting pag-asa. Ginagawa ko. Binabati kita, host. Pag-recruit ng mga potensyal na empleyado na may isa 0-star na rating. Isang gantimpalang 20 milyon sa panimulang kapital. 8 intermediate employee card. Napakagaling. Sumama ka sa akin. Mag-ingat ka, Ginoong Su. Yun Xiang, mga ulap at niebe. Dapat pagpalain ang bibig mo. Tama ka talaga. Ang amo na naman. May isa pa silang isinama pabalik. May isa pa akong kakumpetensya. Meng Jiao, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Amo, hindi yung tipo ng tao na iniisip mo. Hindi naman talaga totoo yan. Ikaw, ano ba ang misteryosong pinagsasabi mo? Wala. CJ,
Hayaan mong ipakilala ko ito sa iyo. Ito ay si Liu Qingcheng. Simula ngayon, bahagi na siya ng pamilya namin ngayon. Kayong mga lalaki, sana maging mas mapagparaya ka. Ikaw, kumusta? Bosu, wala akong maibabayad sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, huwag mag-atubiling magmungkahi. Ako, kaya ko to. Bakit parang nararamdaman ko yung sinabi niya? Parang kakaiba. Liu Qingcheng, mga potensyal na empleyado na may 10 bituin. Inirerekomendang posisyon. Pangalawang pangulo ng estratehiya sa brand at relasyon sa publiko. Mula ngayon, kayo ay mula sa aming Hengshan Group. Pangalawang pangulo ng estratehiya sa brand at relasyon sa publiko. Pangalawang pangulo. Bosu, wala akong kahit ano. Ginawa mo akong vice presidente. Naniniwala ako sa iyong mga kakayahan. Bukod pa, huwag kalimutan, ang ating kaaway, pareho lang yan, grupo ng Qingshan. Nakikita ko, Bosu, kaya ko to. Mag-aayos ako ng ilang tao para sa iyo maya-maya. Magtrabaho ng husto, mabuti. Ipagpatuloy ang paggamit. Matagumpay na nagamit ang card ng mga empleyadong nasa pagitan ng mga empleyado. Ang kasalukuyang market capitalization ng kumpanya. Ito ay tuluyang nalampasan. Mga minimum na pamantayan para sa pagdiriwang ng capitalization ng merkado. Ito ay ibinibigay ng sistema, mga empleyado ng katapatan. At ang mga ito, ganjayang na may potensyal na 10 bituin. Ikaw Yuru, kin mo, sa pagdiriwang ng market capitalization. Tingnan natin. Bosu, kamakailan lamang si Ilin. Inirerekomenda ng maraming boss. Lahat ng mga ito ay para sa aming Hengshan Group. Sobrang nasiyahan. Maniwala, sa loob ng ilang araw, malaking halaga ng kapital ang dadaloy papasok. Napakagaling, gaya ng inaasahan sa empleyadong pinagmamasdan ko. Talagang mahusay, Bosu. Ano ka ba talaga? Ang pinahahalagahan nila ay ang kakayahan ko, Linting. Lahat ng ito ay salamat sa mga koneksyon ni Old Lin. Huwag magsalita ng walang katuturan. Kung wala ang iyong kakayahan, paano tayo maaaring maisama? Hengshan Group ngayon. Ikaw siguro yan, Bosu. Teorya ng ELV. Ikaw ang pinakamagaling. Sobrang kinakabahan. Bagamat alam natin ang ating market capitalization. Naabot ang pamantayan. Pero ang bilis pa rin talaga ng tibok ng puso ko. Tutal, sila ay mga malalaking korporasyon. Mga okasyon kung saan nagtitipon ang lahat ng responsableng tao. Mukhang isang pagdiriwang. Isa talaga itong buhay na impyerno. Ilang kapitalisasyon sa merkado. Maliliit na kumpanya na hindi nakakatugon sa mga pamantayan. Magkakahati-hati sila agad-agad. Meng Zhao, huwag mong iparinig na nakakatakot. Huwag mag-alala. Bago magsimula ang pagdiriwang ng market capitalization. Kapitalisasyon ng merkado ng lahat ng mga kumpanya. Lahat ay kumpidensyal. Sa panahong ito, muling tumaas ang halaga sa merkado ng Hengshan Group. Nadagdagan ito ng ilang beses. Kahit na ang mga malalaking kumpanyang itinatag. Maaaring hindi rin sila kasing husay natin. Tama iyan. CJ, kami, panahon na para maghanda. Maghintay hanggang sa magsimula ang pagdiriwang. Kayong mga lalaki, mas mabuting gumanap ka ng maayos. Bosu. Biglaan. Narinig mo na ba? Pamilyang Su sa kabisera. Sa pagkakataong ito, tuluyan na silang nalugmok sa mahirap na panahon. Siguro ngayon, ito ang mga pangunahing korporasyon. Paghahati sa pamilyang Su. Ang eksena sa Hengshan Group. Hindi ba tama iyon? Gayon pa man ngayon. Sa tantiya ko, kakaunti lang ang karning makukuha. Ang gutom na lobo na iyon mula sa pamilyang Qin. Hindi na ako makapaghintay pa. Totoo iyan. Kung ikukumpara sa 4 na pangunahing pamilya ng kabisera. Mali. Ngayon dapat itong ang 3 pangunahing pamilya. Hindi kami, ang kanilang mga kalaban. Hindi ako makapaniwala na naglakas loob talaga kayong pumunta. Dumalo sa komperensya tungkol sa market capitalization. Hindi ka ba talaga takot mawalan ng mukha? Gusto niya sigurong makita mismo. Paano ako namatay? Hindi ba ito ang nakahigit na tao? Bakit hindi kita nakita ng ilang araw? Ganito, ikaw, Meng Zhao, ano ang mali sa pagiging isang superior na tao? Ano ang kahulugan? Taong walang pakundangan. Ikaw. Sa iyo, itong walang silbi na binata. Mangarap ka na lang. Inanunsyo ko, ang pagdiriwang ng halaga ng merkado ngayong taon. Nagsisimula na ngayon. Kung ang halaga ng merkado ng mga kumpanya ng 4 na pangunahing pamilya ay hindi umabot sa 50 milyon, ay agad natatanggalin. Una, ipapahayag ang mga bituin. Halaga ng merkado ay 52 bilyon. Nakarating na, di ba, Suchen? Pero talagang hinahanap ang lalim ng katayuan ng pamilya. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Tunay na karapat-dapat. Ang pamilya Qin, ang nangungunang pamilya sa 4 na pangunahing pamilya. Lalim ng katayuan. Talagang malakas. Susunod ay ang Dream Coffee Group. Halaga ng merkado ay 42 bilyon. Kumpanya ng pamilya.
Kahit na kung ikukumpara sa pamilya Kin, may kaunting pagkakaiba, pero magaling din naman. Halaga ng merkado ay 29 na bilyon. Ito, pamilya Lu at pamilya Bai, ay may pagkakaibang 4 na bilyon lamang. Kailangan pa rin ng pamilya. Talagang may agwat na 9 na bilyon. Susunod, ay ang pamilya Su. Tinatayang, wala man lang isang alaala. Sugyu, ngayon ay nakaluhod ka at humihingi ng awa. May oras ka pa. Kung ikaw ay nagmamadali, hindi mo ba talaga iniisip na ang iyong Hengchayan Group ay may halaga ng 50 milyon, di ba? Ang halaga ng merkado ng Hengchayan Orchestra ay 47 bilyon. Impossible. Halaga ng merkado ng Hengchayan Group, maaaring umabot sa 47 bilyon. Ilang sandali na ang nakalipas. Ang Hengchayan Group ay talagang malapit ng magkalugi. Nagkamali ba kayo? Mali. Ang pamilya Su ay nasa ilalim na. Si Su Jing ay talagang walang silbi. Ang kanilang halaga ng merkado. Paano maaaring umabot sa 47 bilyon? Dapat ay 47,000 lang. Siguradong kayo ang nagkamali. Ang pagdiriwang ng halaga ng merkado na ito. Lahat ng datos ay mula sa opisyal na database ng Kyoto na ibinibigay ng real time. Walang posibilidad na magkamali. Napakabuti. 47 bilyon. Nasa layo tayo mula sa China Group. Isang alaala lamang. Hindi na ito magtatagal. Tayo ay magiging, talagang karapat-dapat siya bilang aking itinakdang anak. Kahit na pamilya, ay hindi maihahambing. Ngayon, huwag pang magyabang ng maaga. Ngayon, kami, sa pagdiriwang ng halaga ng merkado, ay nagdulot ng hadlang, upang ipahiya ang mayari sa publiko. Upang ipahiya ang mayari sa publiko. Siguradong maghihiganti sila sa atin. Tama. Talagang hindi nag-iisa. Talagang makatuwiran. Si Linlao. Sinabi ni Linlao kanina, na pumunta upang makita ang langit. Sa wakas, ang Spring City, ang pinakamaimpluwensyang pamilya, ay umabot na. Ano ba talaga ang ginawa mo? Kahit ang mga datos ng pagdiriwang ng halaga ng merkado, ay kayang itago. Si UK, ikaw ba ay, pagkatapos na maaksidente, may konting problema na sa isip. Kami ay, kung kami ay nasa pagdiriwang ng halaga ng merkado, kakayahang gumawa ng mga hakbang, matagal nang nakapasok. Makipag-usap sa mga tao tungkol sa anuman. Siya, hindi na maayos ang isip. Si UK, hayaan si Sucha, na ma-enjoy ng ilang araw. Hintayin na matapos ang pagdiriwang ng halaga ng merkado. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng aming pamilya, upang makita ng mabuti, kung sino talaga ang hari ng kabisera. Kaunti, si Su Chen ay walang iba kundi isang walang silbi, at palaging mananatiling walang silbi. Ginoong Su, may masamang balita. Anong mga salita at anong bansa? Nagmamadali, ang pamilya Qin, ay nag-anunsyo ng isang balita, nagtakda ng isang desisyon. Ay makakakuha ng pamilya, masigasig na pagsasanay, walang kumpanya na nagputol ng kadena ng supply, katumbas ng industriya. Ngayon, ay mayroon ng higit sa kalahati ng mga kasosyo, handang magbayad ng multa, at dapat kasama ng aming supply. Ang darating ay darating. Talagang mahusay ang mga paraan ng pamilya Qin. Su Zhao, ano ang gagawin ngayon? Ang pakikipagtulungan mula sa panig ni Qulao. Nasa harap ni Linlao. Patuloy pa rin silang sumusuporta sa atin. Pero hindi sapat ang umaasa lamang sa kanila. Ang mga datos na nakolekta mula kay Xiao Xiaoji, datos ng kumpanya, at pati na rin ang mula kay Yun Su, mga pasilidad ng hardware. Mahirap makasabay sa lahat ng ito. Relasyon ng Kingshan Group, kumakalat sa lahat ng dako. Ang mga chismis tungkol sa ating Hengshanzhu Group, lahat ito ay mga peke. Ngayon, ang puso ng tao, talagang mapanlin lang. Hindi ito ang solusyon kung magpapatuloy tayo sa ganito. Kailangan na nating kumilos. Nakakita ng suporta mula sa Shixing, isang empleyado, sa harap din niya. Sistema, dumating ka sa tamang oras. Sixiak Xiaoji, tawagin ang lahat ng tao sa kumpanya. Lahat ay dapat magtipon. Bigyang diin natin. Ang mga nangyari ngayon, mayroon pa akong ibang bagay. Lalabas muna ako. Huwag mag-alala, Boss Su. Ako na ang bahala. Pasensya na, hindi ko kayang gawin iyon. Ang inyong mga hinihingi, ito ay talagang 1 kilos. Ginoo Ginang, ano ang balak mo? Ito ba ay balak, laban sa aming Giant Group, laban sa aming Giant Music Group? Alam mo ang sitwasyon, ang inyong pamilya, palaging ganito, ang pangit na mukha, noong una talagang nagkamali ako. Ginoong Xia. Kung nais mo ang iyong pamilya, na maging ligtas at maayos. Ano ba talaga ang gusto mong gawin?
Ano ang gusto mong gawin? Ginoong Xia, dapat mong malaman na may lakas ng loob na makipag-ugnayan sa aming bansa at sa aming pamilya. Sa kabisera, mayroon kang kanlungan. Ikaw ay walang hiya. Mayroon akong isang kapangyarihan. Ako ay may kapangyarihan. Pagsisimula, kailangan kita. Sayang naman. Ginoong I. Maaaring matapos ang gabi na ito. Sa kabisera, wala nang iyong kanlungan. Hindi ko inasahan. Ang pamilya sa kabisera ay may kapangyarihan. Lahat ay may lakas ng loob sa ilalim ng araw. Na mga pisa iba. Sino ka? Paano ka nakapasok? Ano pa ang maaari? Ano pa ang susunod? Sa mundong ito, wala nang ibang Suchen na hindi maabot na lugar. Ang ibinigay ng sistema na Dragon King na katawan ay talagang kapakipakinabang. Ang aking pisikal na kondisyon ay maihahambing sa natatanging sundalong elite. Pumasok sa isang kumpanya ay hindi basta-basta. Siya ang Heavenly Group, ang pinakamalaking kakumpetensya sa kabisera. Hindi ko inasahan na siya ay napakagwapo. Ginoong Xia, ang pamilya Qin ay labis na. Kung totoo ang kanyang sinasabi, wala kang kanlungan sa kabisera. Kung ganun, mas mabuti pang pumunta ka sa aming Hengchayan Group. Handa kaming bigyan ka ng ligtas na tirahan. Sa oras na iyon, wala nang sinuman ang mga api sa iyo. Talaga bang handa kang tulungan ako? Ginawa mo ito upang hindi makipagaway sa amin. Sa Hengchayan Group, kaya ka nahirapan ng pamilya ng kaso. Kung hindi ka tumulong, hindi ka makikialam. Paano mo nalaman? Si Mei Wansing ay may potensyal na 10 bituin. Eksperto sa pamamahala ng kadena ng supply. Dahil sa hindi pagpayag sa Hengchayan Group, gawain, estilo ng malinaw na pamamahala, tumanggi sa anumang potensyal na pakikipagtulungan sa Hengchayan Group. Potensyal na layunin ng pakikipagtulungan. Nabanta ng pamilya ng kaso. Sa mundong ito, wala pang hindi alam si Su. Mga bagay na hindi alam. Si Miss Kiao. May pananaw ang pamilya. Tumigil lamang. Pero ako, si Su, ay iba. Gusto mo bang pag-isipan ito ng mabuti? Sumali sa aming Hengchayan Group. Kami ay talagang nangangailangan ng katulad mong talento. Ang mga chismis sa labas ay si Su lamang. Isang walang silbi at walang kwentang binata. At tulad ng pamilya, lahat ay walang katotohanan. Ang kanyang pananaw ay mas matalas kaysa sa laso ng tinta. Sumasa ngayon akong sumali sa Hengchayan Group. Binabati kita sa tagumpay ng pagkuha ng 10 empleyado. Si Wanzhao, Wansing, nakatanggap ng gantimpala. Isang card para sa pagtatayo ng kadena ng supply ng kumpanya. 30 milyong pondo para sa pagsisimula. 10 card para sa pagtawag ng mga katamtamang empleyado. Sistema, ikaw talaga ang aking napapanahong tulong. Ang mayari ay nag-iisip na. Isara ako. Agad mong dinala ang card para sa pagtatayo at mga eksperto. Maligayang pagdating sa iyong pagsali. Iangi, Xia. Mula ngayon, ikaw na ang empleyado ng Hengchayan Group. Dadalhin kita pabalik sa kumpanya. CJ, Boss Su. Si Boss Su ay napakalapit sa mga empleyado. Walang kahit anong pagmamataas. Gusto ko lang na magtrabaho ng mabuti dito. Tiyak na mas komportable kaysa sa Chayanli Group. 1,000 beses na mas komportable. Nakita ang empleyadong Wansing. Lakas ng Licheng at Lishiksing. Pangalan ng potensyal na bituin. Inirerekomendang posisyon bilang pangalawang pangulo ng Supply Department. Gantimpala ng sistema. Card para sa pagtatayo ng kadena ng supply. Si Wansing ay isa ring eksperto sa kadena ng supply. Mahigpit na eksperto sa pamamahala. Ang posisyong ito, talagang ginawa para sa kanya. Tulong ng langit sa akin. Isang Wansing na bumalik sa Wansing 4. Mula ngayon, ikaw na ang aming pangulo ng pangalawang pangulo ng kagawaran ng supply. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Huwag mag-alala, Boss Su. Sisikapin kong magpursige. Tungkulin. Boss Su. Hindi ka nagkamali, di ba? Pangalawang pangulo. Nga, may problema ba? Wala. Ang ibig kong sabihin ay, kakapasok ko lang sa kumpanya. Hindi ba dapat magsimula sa batayang antas muna? Paano ako naging pangalawang pangulo agad? Pero ang grupong iyon ay hindi mga tao na walang pangunawa sa iyong talento at kakayahan. Nakikita ko ng malinaw. Naniniwala ako na kaya mong gampanan ang tungkulin bilang pangalawang pangulo. Pero, walang dapat pagdudahan. Naniniwala ako sa aking pananaw at naniniwala sa iyong kakayahan. Kasama ko, magtrabaho ng mabuti. Boss Su, hindi ko kailanman bibigyan ang iyong mga inaasahan. Ganito dapat. Napakamakabagdag damdamin nito. Hindi ba ako nananaginip? Ang gwapong boss ay bumaba mula sa langit. Tiyak na pag-download. Pangalawang pag-download ko. Ngayon, sa isang salita,
ay ginawa akong pangalawang pangulo ng grupo. Diyos ko, kahit ang mga nobela ay hindi mangahas na isulat ito. Dati, pinahalagahan ko ang grupo ng mga bituin. Ang mga taon ng pakikibaka at pagsusumikap. Ano ang mga naranasan? Mga araw na mas masahol pa sa baboy at aso. Kaunti. Sa pagkakataong ito, pinuputol ang koneksyon ng Heng Chayan Group sa karamihan ng kadena ng supply sa kabisera. Tinatayang hindi magtatagal. Heng Chayan Group ay tuluyan ng mawawasak. Iyan ay natural. Na mangahas na labanan ako. Ito ang nararapat na kapalaran nila. Hindi maganda, kaunti. Hindi maganda. Bakit naguguluhan? Anong nangyari? Ngayon ay mga magagandang bagay. Lalo na, ang Heng Chayan Group ay malapit ng magkalugi. Ano pang masamang bagay ang natitira? Kung may nangyayari, sabihin mo na agad. Huwag magpatumpik-tumpik. Heng Chayan. Heng Chayan Group. Kaninang umaga, biglang lumabas ang pakikipagtulungan ng ilang malalaking kumpanya. Lahat ng ginawa namin dati ay nabigo. Ano? Paano ito posible? Paano mangyayari? May mga kumpanya na nakikipagtulungan sa Heng Chayan Group. Hindi ito dapat mangyari. Saan nanggaling ang tawag na Su? Dumating ng ganito. Huwag nang sabihing malalaking kumpanya. Karamihan ng mga kumpanya sa kabisera ay nakuha na ng Chayan Lutuan. Saan pa ang mga malaking kumpanya na sumusuporta sa Heng Chayan Group? Nagkamali ka ba? Mayroon pang anong malaking kumpanya na makakapagsuporta sa Heng Chayan Group? Tiyak na tiyak. Lahat ay kilalang malalaking kumpanya. Ayon sa naunang investigasyon, may isang bahagi ng mga kumpanya na nagmula sa Chengdu at may isa pang bahagi na nagmula sa ibang bansa. Chengdu, maging ang Magic City, sa ibang bansa. Saan nakuha ng pamilya Su ang ganitong dami ng koneksyon? Ayos ka, Su. Maghintay ka sa akin. Sa pagkakataong ito, ang aming kumpanya ay makakabangon mula sa pagkakalugi. At dahil ito sa pagsisikap ng lahat. Susunod, patuloy tayong magsikap upang makamit sa susunod na taon. Ang merkado ng Heng Chayan Tuan ay makakapagtagumpay sa nangungunang 100 sa bansa. Wansing. Sa loob, ay nasa gitna, kung wala si Pangulong Su. Marahil, ito na ang tadhana. Tinulungan mo ako. Tinulungan din kita. Ngayon tayo, ay isang pamilya na. Kung ang mayari, kung muling susubukan ng pamilya na saktan ka, ang pamilya Su, ay hindi rin basta-basta. Galit, ay talagang galit. Kaya, interesado si Wansing sa matanda. Pero ako ang anak ng aking kapalaran. May mga pagkakataon. Normal din ito. Ano sa tingin mo? Si Sulao ay hindi kaakit-akit. Si Sulao ay talagang kaakit-akit. Palagi naman. Hindi ako bumalik. Hindi ako isang tao na. Bakit ang bobo ng isip mo? Ano ang ibig sabihin niyan? Ang krisis na ito sa atin ay hindi pa tapos. Kami ay nagpawalang bisa sa mga hakbang ng Chayan Group. Pero nakita niya na ang aming Heng Chayan Group ay ligtas. Tiyak na babalik kami. Tama, ang Huishan Group na ito ay tumama sa Huishan Group. Maghahanap ako ng paraan. Matulog ng mapayapa. Maginhawang pagtulog. Meron nga. Tayo ay isang pamilya. Kingshan Group. Ito ang ating sama-samang kaaway. Hindi nakakagulat na ito ay natuklasan ng sistema. May potensyal na talento. Kahit na may mga problema, hindi tayo umupo at naghintay. Sa halip, nag-isip tayo ng mga susunod na hakbang. Talagang nakapagpahinga ito sa akin. Nakakita ng 10 bituin na potensyal. Isang empleyado. Mangyaring pumunta agad ang host upang mangalap. May bagong empleyado na naman. Mukhang malapit na ako. Sa araw ng pagsasama ng pinakamagaling na sekretarya. Malapit na itong dumating. Talagang hindi ko alam. Ang pinakamagaling na sekretarya na ito. Gaano nga ba ito kalakas? Kingshan Group. Kinmo. Yiyuru. Tingnan natin. Late Star. Una, makisama ka kay si Oxiao at sa kanila. Mayroon akong ilang bagay. Lalabas muna ako. Talagang abala ka. Kuminto ka. Magpaluwag. Tumulong ako sa Bai family ng maraming taon. Sabi ninyo, hayaan akong umalis. Hayaan ba akong umalis? Ayan, when? Hindi ito dahil ayaw naming pumasok ka. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pag-aaway sa maling tao. Ako bilang bahagi ng Bai family. Abogado ng Mengfi Group. Nakapagbigay tulong sa Bai family. Nakapagayos ng napakaraming alitan. Pero hanggang sa nakaraang panahon, hindi ko inaasahang natuklasan ko
ang ilegal na pakikipagtulungan ng mga bai at kin. Pagkatapos ng ilegal na pakikipagtulungan, sa loob ng ilang araw, ay nakipag-ugnayan sa mga tao ng kin. At pinalayas ako mula sa Dream Galaxy Group. Pinalayas, kahit sa kabisera, walang kumpanya ang gustong kumuha sa akin. Ginoong Wen, pinapayuhan kita na bumalik ka na. Kung hindi, mamaya tiyak na darating. Pero wala kang magandang kapalaran. Akala nyo ba, sa tulong ng mga bai at kin, ay makakakuha kayo sa kabisera, na kayang takpan ang langit? Ginoong Wen, wag mo kaming lokohin. Ang mga bai at kin, pero sila ang apat na pangunahing pamilya sa kabisera. Mali, pagkatapos ng ilang panahon, sila na ang tatlong pangunahing pamilya sa kabisera. Sabi mo, may kakayahan ba sila? Mga bagay na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Ang dalagang ito, nakikita kong may koneksyon tayo. Dahil hindi ka gusto ng Dream Cafe Group, kukunin kita ng Heng Chayan Group. Heng Chayan Group, bakit parang medyo may masamang balita? Ako ay pinagsama ng aking pamilya at ng kin, upang sabay-sabay na pigilin. Walang sinuman sa buong kabisera, ang may lakas ng loob na kumuha sa akin. Kinuha mo ako, hindi ba't laban sa bai pamilya? Ang dalawang malaking pamilya ng kin ay nag-aaway? Saan galing ang batang ito? Siya ay si Qin Xiao, ang taong itinuro na dapat alisin. Naglakas loob ka bang tulungan siya? Mag-ingat ka na hindi ka mapahama. Ang Qin pamilya at bai pamilya ay napakalakas ba? Mabilis kang umalis, baka marinig ka ni Bai Xiao. Kung aalis ka pa, huli na. Nakakita ng 10 bituin na potensyal na empleyado. Wen Zixia, posisyon, nangungunang abogado, dahil sa hindi sinasadyang pagkikita, ang ilegal na gawain ng bai pamilya at Qin pamilya. Ng Qin pamilya, pinagsama-samang pagsugpo ng bai pamilya. Nangungunang abogado, alam din ang bai pamilya, at ang lihim ng Qin pamilya, talagang nakakita ng kayamanan ito. Kung gayon, gusto mo bang isaalang-alang? Pumunta sa akin si Su Chen, Heng Chayan Group, magkasama tayo, magtulungan, wasakin ang Meng Fei at Qin Kayan. Si Su Xiao, wasakin ang Meng Fei at Qin Kayan. Ganito ba kalaki ang ambisyon ni Su Xiao? Ito ay tungkol sa bai pamilya at Qin pamilya. Huwag nang banggitin ang Lu pamilya na kasama nila. Ay mga tao sa iisang linya, sa pamamagitan lamang ng isang mabilis na bumabagsak na pamilya ng Su. Medyo mahirap yata. Mahal na. Sa anumang kaso, ganito na ako ngayon. Handa pa rin tumulong sa akin si Su Xiao. Hindi ko rin maaring ipagwalang bahala ang mga inaasahan ni Su Xiao. Handa akong pakiusap. Binabati ang mga estudyanteng nakakuha ng tagumpay. 10 bituin na potensyal na empleyado. Gantimpalang panimulang pondo na 80 milyong. 15 mid-level na empleyado na card. Isang card para sa dormitoryo ng mga empleyado. Bukod sa mga ganitong mayamang gantimpala, mayroon pang card para sa konstruksyon ng dormitoryo ng mga empleyado. Talagang isang magandang gantimpala. Narito ang Heng Chayan Group. Mas malaki kaysa sa aking inaasahan. Sobrang laki. Talagang hindi katulad ng mga sabi-sabi sa labas. Kaya, marahil sa pagsunod kay Su Xiao, talagang may pagkakataon na makabawi. Zixia, mula ngayon, ikaw ay isang miyembro ng Heng Chayan Group. Kailangan mong magsikap. Walang problema, Su Xiao. Iwanan mo na lang sa akin. May tiwala ako sa aking kakayahan sa trabaho. Talagang may kumpiyansa. Naalala ko noong ako ay nasa pamilya ng bai. Anak, isang tagumpay para sa pamilya ng tai. Basta't iwanan mo ako. Ito ang pinakamalaking pagkawala nila. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Zixia, 10 potensyal na empleyado. Inirerekomendang posisyon. Pangalawang pangulo ng legal na departamento. Sa hinaharap, ang posisyon ng pangalawang pangulo ng legal na departamento. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Kaunti, pangalawang pangulo. Dumating ako at agad na naging pangalawang pangulo. Hindi ito tama, di ba? Siyempre, naniniwala ako sa iyong kakayahan. Ang mga ito, lahat ito ay nararapat sa iyo. Aayusin ko ang mga tao para sa iyo. Kailangan mong magsikap. Hindi ko akalain na si Su Xiao ay talagang napakabilis. Diretsong pinayagan akong maging pangalawang pangulo. Mukhang nakatagpo ako ng isang mahusay na tagapagtuklas ng talento. Kaunti, 100 EU. Legal ng Yishan Group. Ipinagkakatiwala na sa akin ang paghawak. Walang problema. Nakita ang host. Kolektahin ang 10 bituin na empleyado. Gantimpala ng pinakamagaling na sekretarya. Isang summon card. 10 bilyong pondo. Isang company construction card. 30 high-level employee cards. Hindi lang may pinakamagaling na babaeng sekretarya. Mayroon ding 10 bilyong pondo. Dagdag pa ang company construction card. At 30 high-level employee summon cards. Ito, anong uri ng gantimpala ito? Sa ganitong paraan, malulutas ang Qingshan Group. Ito ay tiyak na mangyayari. Sistema, agad na gamitin. Top Secretary Summoning Card. Binabati ang host. Gamitin ang Top Female Secretary Summoning Card. Ling Yu, Top Female Secretary. Potential Max. Eksperto sa pandaigdigang negosyo. Mahusay sa maraming wika. May kasanayan sa pinakamagandang sining ng laban. Kahit na kayang hulaan. Susunod na hakbang ng kalaban. Ano ang Potential Max? Kaya ring hulaan ang kalaban. Susunod na hakbang. Ano itong labis na kakayahan? Talagang karapat-dapat siya bilang top female secretary. Ikaw, ang pangalan mo ay Ling Yu.
Mula ngayon, ikaw na ang aking punong sekretarya. Boss, ganap na pagsunod. Dagdagan pa ng potential max. Pamilya Kin, at ang mga pamilya Bai at Lu. Ang galit ng inyong tatlong pamilya sa pamilya Suko. Dapat na itong maayos na pag-isipan. Ling Yu, ano ang kaya mong gawin? Boss, kaya kong gawin ang kahit anong bagay. Kailangan mo lang magbigay ng utos. Ang iba pang bagay, ay ipagkatiwala mo na lang sa akin. Hayaan mo akong ayusin ito. Ganito kalakas, kaya kong gawin ang kahit anong bagay. Kaya, maaari mo bang tulungan akong masolusyonan ang Kin pamilya? Ano sa tingin mo? Siyempre, walang problema. Ngunit sa kasalukuyang lakas ng Heng Chayan Group, batay sa kasalukuyang kakayahan, kung nais nating harapin ng direkta, ang Kingshan Group, kailangan pa nating maghanda ng mabuti. Anong paghahanda? Ang Kingshan Group, sa ngayon ay tila nag-iisa sa tuktok. Ngunit sa katotohanan, ito ay nakatapak sa Bai pamilya, at ang pagangat ng Lu pamilya. Kaya, kailangan lang nating mauna, upang pabagsakin ang Bai at Lu pamilya. Ang Qin pamilya ay natural na, mawawasak ng hindi na kailangang atakihin. Tunay na hindi ka nagkamali bilang isang top na sekretarya. Talagang nakikita mo ang mga bagay ng malinaw. Ang Qin pamilya bilang nangungunang pamilya sa apat, ay hindi makakaligtas sa suporta ng Bai at Lu pamilya. Noong una, ang ating Su pamilya ay nagdusa, at ito ay dahil sa Qin pamilya na nakipagsabuatan. Sa ibang dalawang pamilya, na nagbigay ng sakit, tama ang sinasabi mo. Ang galit ng Su pamilya, ay darating din ang panahon na ito'y mababayaran. Ngayon na ang pagkakataon, ay hinog na. Ang kailangan nating gawin ngayon, ay upang pabagsakin ang Qin pamilya. Maghanda ng mabuti. Ling Yu, mula ngayon, ang mga panloob na usapin ng Heng Chayan Group, buong kapangyarihan ay ibinibigay sa iyo ng mga siwa. Boss, mamaya, tatawagin ko ang mga tao sa kumpanya. Lahat ay darating. Sa oras na iyon, lahat ng trabaho, ay ikaw ang mag-aayos. Boss, hinahanap niyo kami. Ipakilala natin sa lahat. Ito, ay si Ling Yu, ang aking pribadong sekretarya. Mula ngayon, maaari siyang kumatawan sa akin. Buong kapangyarihan ng mga siwa. Sa Hengshan Group, ang lahat ng utos niya, ay katumbas ng aking mga utos. Ginoong Ling Yu, dahil ang boss, ay ibinigay ang kapangyarihan sa iyo. Kaya, ano ang susunod nating gagawin? Nga, gusto ba natin, na ngayon ay pumunta sa Kingshan Group, hindi na ako makapaghintay. Huwag mag-alala, ako ay ipinanganak, upang tulungan ang boss, sa paglutas ng mga problema. Hengshan Group, ang pinakamalaking hadlang sa ngayon, ay ang Kingshan Group. Ang aming layunin, hindi lamang ay dapat na matatag sa kabisera, kundi dapat ay matatag, at dapat din ganap na wasakin ang Qin family. Naghanda ako ng isang listahan. Maari itong tingnan ng lahat. Wow, agad na may malakas na laban. Talagang karapat-dapat sa produkto ng sistema. Nangungunang sekretarya, talagang malakas. Ito ang aking inihanda, tungkol sa Kingshan Group, ilang nakamamatay na panganib, at ito rin ang susunod na, plano ng estratehiya. Ang Kingshan Group ay tila malakas. Ang kanilang negosyo ay kumakalat sa loob at labas ng bansa. Ngunit ito rin, ay isa sa kanilang mga kahinaan. Sa ganitong sunod-sunod na galaw, kahit na hindi bumagsak ang Kingshan Group, tiyak na magkakaroon ng malaking pagkalugi. Produkto ng sistema, talagang dekalidad, dahil si Lingyo ay nagbigay sa lahat ng mga gawain. Lahat ay dapat agad na umalis at gawin ito. Boss. Boss, bukod sa plano para sa Kin family, ay mayroon ding ibang plano. Ang Hengshan Group ay may ilang kinakailangang ayos na kailangan mong kumpirmahin. Ano pang mga ayos? Sa pagkakataong ito, ang Kingshan Group ay tiyak na hindi mananatiling nakaupo at naghihintay. At pinagdududahan ko na ang Su family ay may isang napakahalagang ebidensya. Ang mga tao ng Qin ay mabilis na mag-aayos ng mga tao para magsaliksik. Anong ebidensya? Ano ang tiyak? Hindi ko pa masyadong alam. Ngunit may kutob ako na ito ay may malaking kaugnayan sa pagbagsak ng Su family. Tiyak na may malaking koneksyon. Naalala mo pa ba? Sa iyong pagmamana ng Hengshan Group, mayroon bang tao na nagbigay sa iyo ng anuman, na nagbigay sa akin ng bagay? Sa sinabi mo, parang may naaalala ako. Bago umalis ang lolo, ay espesyal na ipinagkatiwala sa akin. Isang maliit na kahon, na pinagsabihan ako, nabuksan pagkatapos makaligtas sa panganib. Na muling buksan, mukhang ito nga ang bagay. Walang duda. Ah, ganun pala. Ah, ganun pala. Naiintindihan ko na. Ling Yu, tulungan mo akong tawagin si Meng Zhao. Si Meng Zhao, dapat kang magdala ng tao ngayon. Para sa buong araw na seguridad, ng seguridad ng Hengshan Group, dapat maging mapagbantay sa mga estranghero. Walang problema, boss. Ipagkatiwala mo sa akin. Ang ganda, ang aking anak ng tadhana. Sa wakas, dadalhin mo ako sa laban? Ling Yu, sumama ka sa akin.
mula nang kunin ko ang Hengshan Group, ay matagal nang hindi nakauwi. Karaniwan, natutulog na lang sa opisina. Boss, ang bagay na iniwan ng lolo sa iyo. Nasaan ito? Bago mamatay ang lolo, ay espesyal na inihanda para sa akin. Ang ganitong bagay. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon. Maaari na bang buksan? Ito ang taon. Ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng pamilya Su. Boss, mukhang ang ating mga hakbang. Kailangan ng pabilisin. Magandang pamilya ang Kin. Talagang nakipagsabuatan sa sariling pamilya ang Lu. Gumawa ng ganitong kalokohan. Sinasabi ko na, ang pamilya Su ay talagang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera. Paano ito maaaring bumagsak sa isang gabi? Talagang ang pamilya Kin ang may gawa nito. Noong una, unti-unting umangat ang pamilya Su. Naging banta na ang interes ng iba pang 3 pamilya, kaya't inihanda ng pamilya Kin. Ang pangyayaring ito, sinadyang pinahirapan ng pamilya Kin sa negosyo. Ang pamilya Su, ang pamilya Bai ay lumikha ng isang maling akala ng pandaraya sa buwis, at ang pamilya Lu ay lalo pang direktang nagpadala ng tao. Sa likod ng mga eksena ay kinidnap, karamihan sa mga pangunahing tauhan ng pamilya Su. Sa loob lamang ng isang gabi, ang malaking pamilyang Su ay bumagsak na. Pamilya Kin, pamilya Bai, pamilya Lu. Ang galit na ito, ako, si Su Chen, ay tiyak na maghiganti. Boss, aayusin ko na ito. Isasagawa ang plano ng paghiganti. Ginoong Su, may mahalagang bagay ako. Nagulat ako sa iyo. Anong bagay? Bakit ang seryoso? Ginoong Su, ayon sa aming impormasyon, ang presyo ng stock ng Kingshan Group ay bumagsak na sa limitasyon. Ang pamilya Bai at ang pamilya Lu ay nag-iisip na kumilos. Naghahanda na magsanib upang hatiin ang mga ari-arian ng Kingshan Group. Tayo, dapat na rin ba tayong kumilos? Sa wakas, dumating na. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Ako ang gagawa ng plano sa pagbili. Ikaw ang agad na magsasagawa. Samantalahin ang pagbagsak ng halaga ng Kingshan Group sa pinakamababang presyo. Kunin ang kanilang pinakamahalagang negosyo sa real estate. Lahat ay kunin mo para sa akin. Naiintindihan. Agad akong pupunta upang ihanda ang plano sa pagbili. At isa pang bagay, kahit natalo si Kin mo, pero siya ay tao pa rin ang pamilya Kin. Ang naligaw na hayop ay lalaban. Tiyak na magkakaroon ng hadlang. Maglalagay ng mga hadlang. Tawagin mo si Zixia. CJ. Sujay. Ginoong Su, kailangan niyo ako. Ngayon ang Kingshan Group ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Ito ang aming pinakamainam na pagkakataon upang tuluyang pabagsakin ang pamilya Kin. Pinakamainam na pagkakataon. Sa nakaraang panahon, ang mga nakalap naming iyon, tungkol sa pamilya Kin, katibayan ng money laundering sa ibang bansa, maaari na itong gamitin. Ang ibig sabihin ay, ngayon ipapasok na si Kin mo. Syempre iyon. Sige, Ginoong Su, aasikasuhin ko na ito ngayon. Hindi nakakagulat na Ginoong Su. Talagang nagawa niyang mag-isa, patumbahin ang Beijing. Isa sa 4 na malalaking pamilya ang Kin. Kapatid na Long, kailangan mo talagang tumulong sa akin sa pagkakataong ito. Yeru, ang cute na iyon. Kinuha ang aking Kingshan Group. Huling pondo para sa emergency. Lahat ay nawala. Ngayon, ang dalawang pamilya ng Lu at Bai. Nais ding makuha ang kanilang bahagi. Nais na lamunin ang aking Kingshan Group. Kin mo, sa mga nakaraang taon. Hindi ba't marami na akong natulungan ka? Ikaw nga, ganyan ang iyong ginanti sa akin. Hindi ito kasalanan ni kapatid na Long. Lahat ay kasalanan ni Yeru. Ang cute na iyon ay nagtakip sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, ang aking Kingshan Group, matagal nang naging pinakamataas na antas ng negosyo sa Beijing. Kuya Long, Kuya Long, Kuya Long, tulungan mo ako sa huli na ito. Pagkatapos ng tagumpay, ibibigay ko ang Hengchayan Group. Lahat ng bahagi ng kumpanya ay ibibigay ko sa iyo. At saka, Pamilya Lu, Pamilya Su, Pamilya Bai, lahat ng 3 pamilya ay ibabagsak ko para sa iyo. Sa tingin mo, kaya mo bang gawin ang dati mong nagawa? Kaya mo pa bang maabot ang dati? Kuya Long, naniniwala ka sa akin. Kami, ang pamilya Kin. Mayroon tayong isang mahalagang ebidensya ngayon. Basta't ilabas ito. Wala sa pamilya Lu at pamilya Bai ang makakatakas. Lahat ay dapat makinig sa akin. Kuya Long, basta't handa kang tumulong sa akin ngayon. Tinitiyak kong ang 4 na pangunahing pamilya sa Kapitolyo. Lahat ay makikinig sa iyo. Walang problema. CJ. Magaling. Kaya tutulungan kita sa huli na ito. Kung muli mong bibigyan, ang mga inaasahan ko sa iyo. Wala ka ng dahilan para manatili sa Kapitolyo. Magtiwala ka, Kuya Long. Tinitiyak kong bibigyan kita ng kasiyasiyang sagot. Salamat.
Su Chen, maghintay ka sa akin. Boss, ng Heng Chian Group, pangunahing negosyo sa real estate. Nasunod na namin ang plano. Nabili na ang karamihan. Pero, sa panig ni Achoy, Wen, hindi masyadong maayos ang progreso. Ano ang nangyari? Gumamit si Kin mo ng isang koneksyon. Sa panig ni Achoy, Wen, kahit na may ebidensya siya ng dayuhang money laundering, mahalagang ebidensya, pero ito ay napanatili pa rin ng ibang tao. Pinanatili ito sa kabila ng lahat. At saka, ang Heng Chian Group ay biglang nakatanggap ng isang malaking halaga. Bagong pondo, panandali ang nakahinga ng maluwag. Mukhang may mga tao sa likod ni Kin mo na hindi sumusuko. Mabuti, dahil handa kang ipagtanggol siya, ay mabuti lang. Sa oras na iyon, isasama kita sa loob. Ano ang mga galaw ng Pamilya Bai at Pamilya Lu? May mga balita ba? Ang pampinansyal na summit sa Kapitolyo ay malapit nang magsimula. Halos lahat ng negosyo sa Kapitolyo ay dadalo. Ang Pamilya Bai at Pamilya Lu ay sinamantala ang pagkakataon upang sakupin ang Heng Chian Group. Ang natitirang bahagi ng negosyo, aking tinataya, na sila ay maghahasik ng gulo sa summit, laban sa atin. Mabuti. Gusto kong makita kung paano sila makakalaban nang wala na ang malaking suporta ng Pamilya Qin. Ang dalawang pamilyang iyon, anong mayroon sila upang makipaglaban sa akin? Tawagin mo ang lahat sa opisina ko. Dapat din tayong maghanda para sa summit. Maghanda na tayo. Opo, boss. Mga kaibigan, tayo ay nagtagal ng ganito. Huling laban, nasa harapan na. Pampinansyal na summit sa Kapitolyo. Ito ay magiging atin. Ganap na kontrolin ang mga pangunahing kumpanya. Pinakamainam na pagkakataon. Ginoong Su. Ginoong Su. Negosyo. Hindi maliit ang eksena. Mukhang sa susunod, may magandang palabas na dapat abangan. Boss, ang summit na ito, sa atin at sa Pamilya Lu, tiyak na magkakaroon ng mga sabuatan sa likod. Walang anuman. Kapag may kaaway, may depensa. Kapag may tubig, may lupa. Ang Pamilya Qin ay bumagsak na. Sa kanilang dalawa lamang, hindi sila makakapagpasimula ng manlang epekto. Tama ka, Ginoong Su. Kami sa Heng Chian Group, ang pinakamalakas. Mabuhay si Ginoong Su. Ginoong Su. Gayunpaman, ang summit na ito ay isang mahalagang sandali para sa mga pangunahing kumpanya sa Kapitolyo. Sa muling pagbuo ng mga alyansa, sa kasalukuyan, ang mga pangunahing kumpanya, karamihan ay nakasalalay sa Pamilya Bai. Lu, dalawang pamilya, kailangan pa rin nating maging mas maingat. Tama si Linting. Ito ay magiging isang malupit na laban. Huwag magpakasigla ang lahat. Naiintindihan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang mga nangyari kamakailan. Ikaw ang tunay na salarin sa lahat ng ito. Ano naman kung ganun? Ayos lang. Umaasa ako na pagkatapos magsimula ang pampinansyal na summit, makakakatawa ka pa. Salamat sa paalala, Kinshao. Siyempre, pahihintulutan ko ring ipaalala kay Kinshao. Makakaalis ka ng maayos. Mula sa aking mga kamay. Masasabing swerte mo lang. Siyempre, sa susunod. Ang iyong swerte ay hindi na ganun kaganda. Nagmamagaling. Su Chen, kahit gaano ka pa kahusay, mas malakas ba ang underground na kapangyarihan kaysa kay Kuya Long? Huwag nang pag-usapan. Maglalabas ako ng ebidensya mamaya. Mula sa Pamilya Lu, dapat ay nakatayo kayo sa aking tabi. Sa isang maliit na Pamilya Su lamang, hindi ka makakagawa ng malaking epekto. Bosu, basta't pinakawalan mo na siya. Nga, Bosu, matagal ko nang hindi gusto ang kanyang mukha. Pwede bang bugbugin siya? Huwag mag-alala. Mamaya, siya na ang susunod. Ling Yu, nakaayos na ba ang mga bagay? Lahat ay handa na. Basta't handa na. Susunod, titingnan natin kung paano ang tatlong pamilya dapat magpasalamat sa aming malaking regalo. Ang pamilya Su na ito ay talagang may magandang kapangyarihan. Iyan ay natural lang. Ang pamilya Qin ay bumagsak na ngayon. Ang pamilya Su ay nakinabang ng marami sa pagkakataong ito. Pero alam din natin ang sitwasyon ng pamilya Su. Alam din natin, si Su Chen, hindi na siya tatagal ng matagal. Kayong dalawa, pagkatapos magsimula ang pampinansyal na summit, lahat ay susunod sa aking utos. Sikin mo, may mukha ka pang dumating dito. Sino ba talaga ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mangutos sa amin? Siguro ay ang pamilya Qin. Biglang bumagsak mula sa rurok. Bumagsak sa ilalim. Ang kanyang kalagayan sa isip ay hindi maganda. Nabaliw ka na ba? Mga Ginoo, nakalimutan niyo ba? Tayo tatlong pamilya ay talagang iisang lubid na katali.
Ang sinasabi mo, anong ibig sabihin? Matapos bumagsak ang pamilya Qin, ang inyong dalawang pamilya ay mabilis na umalis. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang pamilya Su ay babangon sa lalong madaling panahon. Sa inyong dalawang pamilya, sa hidwaan sa pamilya Su. Ano sa tingin nyo, kung wala ang pamilya Qin, gaano katagal kayo makakapagpatuloy? Si Qin mo, huwag mong isipin, kung gaano kalakas ang pamilya Qin. Ngayon tayo mula sa pamilya Lu. Hindi ito mas mababa kaysa sa pamilya Qin noon. Tingnan mo muna ito. Panganib, ngunit sa aktwal na katatagan, ang bahagi ay bumaba ng 20 puntos sa pulong na ito noong Pebrero 20, 2025, pamagat, tungkol sa pagsasama ng lungsod. Qin mo, anong ibig mong sabihin? Ang dokumentong ito mo, saan mo ito nakuha? May naiwan ka pang bako? Ito ang ebidensya ng tatlong pamilya natin noon. Patunay na sabay-sabay nating pinabagsak ang pamilya Su. Para sa anumang hindi inaasahan. Naglaan ako ng bako. Ngayon, dapat malinaw na sa inyo. Ano na ang sitwasyon? Alam ko na noon pa. Ikaw, Qin mo, hindi ka isang mabuting tao. At ano ngayon? Ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon, ang Qingshan Group ay nasa binggit ng pagkabangkarote. Hindi na ito tatagal. Wala rin akong dahilan. Para lang kay Qin mo, na nagdulot ng pinsala sa Mengfi Group, nakasamang nalugmok. Qin mo, may mga bagay tayong pwedeng pag-usapan. Sa kahit anong paraan, noon tayo rin ay, napakabuting kasosyo. Di ba? May mukha pa kayong magsalita. Nang iniwan ninyo ako, talagang walang natirang paggalang. Hindi rin alam ni Su Chen. Anong paraan ang ginamit? Ganito ka aba. Bawat isa ay napakabobo. Ngayon, ang pamilya Su ang nangingibabaw. Pero basta't magtutulungan ang tatlong pamilya. Sa pamamagitan ng mga yaman na nasa kamay natin, hindi rin imposible na makipaglaban sa pamilya Su. Hindi. Sinasabi mo ba, na kailangan tayong makipag-ugnayan sa pamilya Su? Laban hanggang wakas. Hindi ito masyadong sulit. Ang pamilya Su ay nasa rurok ng kanilang kapangyarihan. Bakit pa natin kailangang harapin ang problemang ito? Ano ang ikinatatakot? Sa anumang kaso, tayong tatlong pamilya. Balang araw ay masisipsip ng pamilya Su. Ngayon ay nag-aalangan. Ano pa ang kahulugan nito? Bukod dito, sa pagkakataong ito, mayroon akong backup. Plano. Sinasabi ko sa inyo, sa pagkakataong ito ang aking likuran, ay may Kuya Long na sumusuporta. Kuya Long, sinasabi mo ba, ang leader ng underground sa Kapitolyo? Kuya, si Kuya Long na ganitong malaking tao. Karaniwan, ang dragon ay hindi nakikita. Ang buong underground na industriya ng Kapitolyo, lahat ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Kapag siya ay lumitaw, ang buong Kapitolyo ay magbabago. Hindi ko inasahan na ikaw ay nakipag-ugnayan sa ganitong koneksyon kay Kuya Long. Ngayon alam nyo na, ano na ang sitwasyon, di ba? Ang pamilya Qin ay mayroon na ng suporta mula kay Kuya Long. Kahit na ang pamilya Su. Ano naman ang masama doon? Siyempre, hindi sila katapat ni Kuya Long. Ngayon ay kasama si Qin mo. Marahil sa hinaharap kami mismo. Sa Kapitolyo, ay magkakaroon pa ng pwesto. Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin namin? Ano ba talaga ang nangyari kay Qin mo? Anong malas na kapalaran? Nakakainis. Bakit si Kuya Long ang napili? At hindi ang pamilya Lu? Napakadali. Kami tatlo ay magsasama-sama upang pabagsakin ang pamilya Su. Sa oras na iyon, si Kuya Long ay lalabas. At least mapapanatili namin ang katayuan ng tatlong pangunahing pamilya sa Kapitolyo. Kung hindi, ang apat na pangunahing pamilya sa Kapitolyo ay walang matitira. CJ, naiintindihan ko na. Matagal ko nang hindi gusto si Su Chen. Gusto kong makita ang pampinansyal na summit na ito, kung ano ang kaya niyang ipagpagulong. Mga ginoo at ginang, ang pampinansyal na komperensya ay malapit nang magsimula. Mangyaring umupo na kayo. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Ngayon, mayroon tayong matibay na ebidensya upang pabagsakin ang tatlong pangunahing pamilya. Hindi pa ito madaling makuha. Kahit na ganun, tatlong malalaking pamilya, may ilan pa ring pundasyon dito. Sa mga ebidensyang ito, kung nais nating pabagsakin sila, may ilang hirap pa rin. Hindi naman kasing hirap ng 10, hindi kasing hirap ng inaasahan. May si Ginoong Lin at ang mga ebidensyang ito. Hindi sila makakatakas. Ang pampinansyal na summit ay opisyal nang magsisimula. Tayong lahat, sundin ang plano. Bukod sa pagharap sa tatlong malalaking pamilya, may kailangan pa tayong gawin, ay ang pagtipon ng ibang maliliit at katamtamang puso ng mga negosyo. Sa ganitong paraan, ang ating Hengchayan Group ay makakapagpatatag sa ating posisyon sa Kapitolyo. Malalim na ugat o tatag. Naiintindihan. Mga ginoo at ginang, ang komersyal na komperensya ay opisyal nang nagsimula. Umaasa ako na lahat ay makipagpalitan ng ideya sa komperensya. Magtulungan ng may katapatan. Lumikha ng magagandang resulta.
Narinig mo na ba? Kamakailan, ang apat na malalaking pamilya ay naglalaban sa matinding sitwasyon. Pati ang dati ng nangingibabaw. Ang Qingshan Group, ang Mengfi Group. Pighati o pagbagsak. Ganun ba ka-exaggerate? Iyan ay tungkol sa pamilya Qin. Sabihin mo lang at bumagsak na. Hindi naman. Sa anumang kaso, tungkol sa apat na malalaking pamilya. Hindi ko alam. Pero, magandang tingin ko sa pamilya Su. Anong pamilya Su? Isa lang ito. Isang payaso lang. Tama. Hindi mo talaga iniisip na kayang talunin ng pamilya Su kami. Ang iba pang tatlong pamilya, di ba? Para bang nananaginip sa liwanag ng araw. Mga ginoo at ginang. Sa nakaraang panahon, kami sa pamilya Qin, ang dahilan ng aming pagbagsak. Lahat ay isang ilusyon. Sa katunayan, ito ay para sa isang pinagsamang plano. Ngayon sa lugar ng pampinansyal na summit, basta may isa sa inyo na handang makipagtulungan sa pamilya Qin. Sa susunod, lahat ay hahatiin ang bahagi. Ano? Hahatiin ang bahagi. Qin Xiao, gusto kong sumali. Hahatiin ang bahagi. Talagang tulad ng sinabi ni Qin Xiao, ang paghahati ng bahagi ay hindi mawawalan. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Gusto kong sumali. Gusto kong sumali. Ako, isang grupo ng mga tanga, pero nakatulong sila sa akin. Ngayon, malulutas ko si Su Chen. Hindi naman ito mahirap. Ano bang pinaggagawa ni Qin mo? Hindi ba nila iniisip na sa ganitong paraan ay kaya nilang talunin kami? Tinatayang wala na silang ibang paraan. Kaya't naguguluhan ka na, di ba? Lahat tayo ay sumusunod. Mga anak ng tadhana ang kasama natin. Ang tatlong malalaking pamilya lang. Hindi ito gaanong mahalaga. Ginoong Su, kailan tayo magsisimula? Huwag magmadali. Tingnan muna natin ang tatlong pamilyang ito. Ano bang balak nila sa likod ng lahat ng ito? Ngayon, ang tatlong malalaking pamilya. May suporta na mula sa ibang maliliit at katamtamang grupo. Suporta ng grupo, kahit na nasa bingit ng pagkabangkarote. Ang Qingshan Group, kaya nitong makabawi ng mabilis. Pati na ang halaga ng merkado ay umabot sa ruro. Talaga bang hindi mo ito pipigilan? Huwag mo silang alalahanin. Lahat ng ito ay walang silbi. Tayo, maghihintay na lang tayo sa magandang palabas. Si Su Chen, nakita mo ba? Ito ang ating tatlong malalaking pamilya. Lalim ng ugat. Sa loob ng wala pang isang oras, ang halaga ng Qingshan Group ko ay bumalik sa rurok, pati na lumampas, sa halagang mahigit sa 100 bilyon. Pero talagang salamat sa iyo. Kung hindi mo ako pinigilan, hindi ko pa ito magagawa. Salamat. Tapos ka na bang magsalita? Bakit? Hindi mo ba naiisip? Sa iyong kasalukuyang Hengchayan Group, kaya mo pang makipagsabayan sa aming tatlong malalaking pamilya. Hindi tama. Ito ay tungkol sa buong Kapitolyo. Mga kalaban sa mundo ng negosyo. Isang oras na ang nakalipas. Baka maaari pa. Pero ngayon, huli na. Ganun ba? Mukhang mabibigo ka dyan. Magpanggap na may kapangyarihan. Gusto kong makita ang pamilya Su. Ano pang paraan? Sa tingin ko, hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Anak, hindi mo alam ang gagawin, di ba? Yun Su. Ayos na. Ito, paano mangyayari iyon? Paano mo nakuha ang bagay na ito? Kin mo, niloko mo ako. Hindi mo ba sinabi na lahat ng ebidensya? Tanging ang pamilya Kin lang ang may ganito. Kin mo, pinahamak mo kami. Ito bilang, pamilya Su bilang isa sa apat na pangunahing pamilya. Hindi ko akalain na ganito sila kabagsak. Naalala ko noong, ang pamilya Su bilang isa sa apat na pangunahing pamilya. Maliwanag na nakatayo na sila. Hindi ko akalain na sa isang gabi. Biglang bumagsak. Ito. Tungkol sa bagay na ito. Ang nangyari ay ganito pala. Ito. Mukhang ang buong apat na pangunahing pamilya. Maliban sa pamilya Su, ang iba pang tatlong pamilya, walang mabuting tao. Kaya, mukhang, ang plano ng pamilya Qin, ay niloloko tayo. Hindi pwede. Umalis. Qin mo, ano pang paraan ang meron ka? Ilabas mo na. Nakakainis, ikaw ang may kagagawa nito. At ano naman kung ganun? Lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako mapapahamak? Ganito ang aking kapalaran? Kin mo, kayo ang tatlong malalaking pamilya, na unang nanggulo sa aming supamilya. Kung hindi dahil sa iyo, ang aming supamilya, ay hindi sana ganito kaawa-awa. Nagkahiwalay ang mag-asawa at mga anak. May mga nawawalang tao. Iyan ang nararapat sa inyong supamilya. Wala na akong dapat sabihin sa iyo. Susyaw, pakinggan mo ako. Pinilit din ako ni Kin mo. Wala akong ibang choice kundi gawin iyon. Ikaw ay may malaking puso. Pwede bang patawarin mo na lang ang aking pamilya? Susyaw, lahat ng ito ay pinilit ni Kin mo. Noon, sila ang may kapangyarihan. Kami ay napilitang gawin ito. Ano ang sinabi mo? Umalis ka.
Ganun ba? Kaya bukod sa aming supamilya, ang ibang tao, ay wala bang ginawa ang mga bagay na ito? Inanunsyo ng aking wang pamilya, ang ganap na pagtigil sa pakikipagtulungan sa kin pamilya, at sa Lu at Bai pamilya. Mula ngayon, ganap na mamuhunan sa pamilya Su, makipagtulungan sa Hengchayan Group. Kami rin sa pamilya Jayang ay nag-aanunsyo. Mula ngayon ay putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Bai at pamilya Lu, at lahat ng ugnayan sa pamilya Kin. Maglaan ng buong lakas sa pamumuhunan sa pamilya Su. Mamuhunan sa pamilya Su. Kayo dalawang walang silbi. Sa puntong ito, kami sa pamilya Kin ay nasa kabisera. Hindi na makapaghintay. Kaya't kayong tatlong pamilya, walang sinuman ang makakaligtas. Kapatid Long, sa wakas, nandito ka na. Tingnan, itong batang ito. Talagang matagal na akong hindi nakalabas para tumingin sa paligid. Hindi ko akalain na ang kasalukuyang kabisera ay ganito ka hindi kaaya-aya. Kahit hindi pa ganap na nagbuhos ng balahibo, mabaho batang ito ay kayang talunin ang tatlong malalaking pamilya. Kapatid Long, kailangan mo lang magutos ngayon. Ang buong yaman ng kabisera ay magiging iyo na. Ano, Kapatid Long, ang pinuno ng ilalim ng lupa, Kapatid Long. Paano siya nakarating sa summit ng negosyo? Tapos na ito, kapag lumabas si Kapatid Long, ito, ang kabisera ay magbabago na. Isang grupo ng mga walang silbi. Anong ingay? Ako. Yiyuru. Paano ka nandyan sa tabi ni Kapatid Long? Paano ako nakasunod kay Longje? Sa iyo, itong walang silbi. Ano bang pakialam dito? At ikaw pa, Su Chen, ikaw, itong walang silbi. Nakakagulat na kayang talunin ang tatlong malalaking pamilya. Talagang nagbigay ito sa akin ng bagong pananaw. Ikaw pa rin talaga, Yiyuru. Sabi ko na, bakit hindi kita mahanap? Nais ko sanang maghanap ng oras. Para harapin ka, hindi ko akalain na ikaw mismo ang magdadala sa akin dito. Su Chen, hindi mo ba akalain na ako ay kasama pa? Kay kin mo na madaling lokohin? Sabihin ko sa iyo, ngayon, ako, ay babae ni Longje. Gusto ni Longje na patayin ka. Tulad ng pagpatay sa isang langgam. Napakadaling gawin. Si Longji, siya ang tumulong kay Kin mo, kaya hindi siya nakulong. Mukhang mayroon ka ring kaunting talino. Tama, sa kapangyarihan ni Longji ngayon, sa Beijing, maliban sa mga pinakamataas, na hindi talaga nagpapakita, maliban sa mga matandang tao, sino mang makakita kay Longje, dapat magpakita ng paggalang. Mukhang nakahanap ka talaga ng magandang kaalyado. Iyan ay natural lang. Pero, ako at ikaw na basura, wala namang masabi. Talagang karapat-dapat sa mga tao, kahit mukha ay ayaw. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan, tao sa itaas ng tao. Kuya Long, binubuli nila ako. Ikaw na si Su Chen, di ba? Bibigyan kita ng 1 minutong oras. Agad na umalis. At ibigay ang Hengshan Group. Marahil, pwede kong ipagkaloob sa inyo ang buhay. Gusto kong makita. Isang isdang nakatago sa ilalim ng lupa. Akala mo talaga ay isang dragon ka na. Su Chen, mukhang talagang nababaliw ka. Pati si Kuya Long ay kaya mong galitin. Naku, tapos na ang Su family. Kaya niyang murahin si Kuya Long. Hindi, kakakaboto lang natin para sa Su family. Ngayon tapos na ba talaga? Su Chen, talagang hindi mo alam ang iyong kapalaran. Dati, maaari kang mabuhay sa pangangalap ng basura, para kumita ng makakain. Galit kay Kuya Long, baka hindi mo na mapanatili ang buhay mo. Batang lalaki, alam mo ba, ano ang sinabi mo kanina? Ang reputasyon ni Longje, bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera. Paano ko naman hindi malalaman? Dahil alam mo na ako. At naglakas loob ka pang saktan ako. Alam mo ba ang magiging resulta nito, kung ibang tao ang nasa sitwasyong ito? Marahil ay talagang pag-iisipan ko ito. Pero kung ikaw, talagang hindi ako natatakot. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na, mangyaring lumayo ka sa boss ko. Ngayon, pati itong maliit na batang babae ay naglakas loob pang harangin ako. Naglakas loob kang saktan si Longje. Patay ka na. Medyo interesante ah. Matagal na akong naglalakbay sa ilalim ng lupa. At ito ang unang pagkakataon na ako ay nalagay sa ganitong kahirapan ng isang batang babae. Su Chen, talagang wala kang hiya. Nakatago ka sa likod ng babae. Anong klaseng kakayahan iyon? May tapang ka. Lumapit ka nga.
Huwag mong saktan ang boss. Kayo, talagang karapat-dapat kayong mga mabuting empleyado ko. Kahit na humaharap sa ganitong malakas na kalaban na si Longje, ay handang sumunod sa akin. Ako si Suchen, tiyak na hindi ko kayo pababayaan. Lalo na, mayroon pa akong sistema na nagbibigay ng katawan ng Dragon King. Buong mundo ay hindi maaaring mayroong sinuman na aking kalaban. Lahat kayo umalis na. Iwanan niyo ito sa akin. Boss, mas mabuti pang ipasa ito sa amin. Boss, wala ka. Wala tayong ganitong araw. Ikaw ang aming muling mga magulang. Tama ka, boss. Kung may panganib, kailangan nilang daanan ang aking bangkay. Basta't ako'y nabubuhay. Walang sinuman ang makakapangapi. Aking anak ng kapalaran. Tama, nandyan ang boss. Nandito ako, Boss Su. Nakilala kita. May tuturing kong ako si Liu Qingcheng. Ang pinakamalaking biyaya sa buhay na ito. Dahil iniligtas mo ako mula sa dagat ng pagdurusa. Handa rin akong gawin ito para sa iyo. Umakyat sa bundok ng mga talim at bumaba sa dagat ng apoy. Boss, sa kahit anong paraan, tinulungan mo ako muna. Ngayon, panahon na para ako'y magpasalamat sa iyong kabutihan. Dahil lahat ay ganito ang sinasabi. Hindi ba't masama kung hindi ako darating? Lahat. Suchen, talagang wala kang hiya. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit napakaraming tao na handang mamatay para sa iyo? Dahil sila ang aking pamilya. Paano ko maaring tiisin na makita silang nagprotekta sa akin? Nasugatan sa pagprotekta sa Hengshan Group. Si Longje, di ba? Sasabihin ko na lang ito sa huli. May oras ka pang umalis ngayon. Kung hindi ka aalis, mawawalan ka na ng oras. Nagtatawanan ka ba? Naglalaro ka ba sa akin? Suchen, totoo bang bobo ka o nagpapanggap ka lang? Mga ganitong salita, iwanan mo na lang yan para sa mga batang 3 taon. Gusto mong lokohin si Longji. Naghahanap ka ng kamatayan. Dahil gusto mo talagang mamatay. Sige, tutuparin ko ang gusto mo. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob sa akin. Harapin ang gulo sa ilalim ng aking ilong. Lin Jiangwu, paano siya napunta dito? Mukhang may masamang nangyari. Lin Jiangwu. Ito, ang taong ito ay isang malaking tao. Bakit siya nandito? Ano bang nangyayari ngayon? Bakit ang malaking tao na ito? Para bang walang halaga? CJ. Agad na umalis at manood na lang. Ginoong Lin, paano ka nagkaroon ng oras na pumunta dito? Si Xiao Chen, mukhang hindi naman ako nahuli. Ginoong Lin, kailan ka dumating? Hindi pa huli. Iwanan mo na lang ang natitira sa akin. Mukhang ang tubig dito sa kabisera. Medyo malabo rin. Dapat nang linisin ito. Ginoong Lin, tungkol dito. Pero wala akong kinalaman dito. Ako lang ay, lumabas lang ako, para huminga ng hangin. Ganun ba? Nakita ko kung paano ka agad kumilos. Kung hindi ako lumabas para tingnan. Akala mo, ikaw ang Diyos ng kabisera. Sino ba talaga itong Ginoong Lin? Bakit kahit si Ginoong Long ay natatakot sa kanya? Ginoong Long, hindi ka bahari ng kabisera? Agad mong patayin si Suchen. Tumahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Huwag akong isama. Ginoong Lin, Ginoo, huwag nang alalahanin ang mga maliit na pagkakamali. Kung wala nang ibang bagay, uwi na ako. Huminto ka, hindi lang ako dumating para dito. Para sa bagay na ito, kamakailan ay nakalikom ako ng maraming ebidensya, bukod sa pamilya King, at sa sarili kong pamilya, at tungkol sa pamilya Lu. Mukhang ikaw ay nakialam din sa gulo na ito. Wala, talagang wala akong kinalaman dito. Ang ebidensya ay matibay, walang makakatakas. May tao. Dalhin silang lahat. Ginoong Lin, wala akong kinalaman dito. Si Xiao Chen, sa pagkakataong ito, salamat sa iyo. Kung wala ka, wala pa akong dahilan para maalis si Longji. Siya bilang isang cancer ng underground na industriya. Matagal nang dapat alisin. Ginoong Lin, ikaw ay 10. Ako lang ay, kaunting paggamit lang. Pero huwag kang mag-alala,